可你非但不生气， Nagbilin pa sila na mag-ingat. Pero hindi iyon pinansin ng lalaki. Inimbitahan ka pa niyang pumasok sa kwarto para magkwentuhan. Kaya galit kang pumasok sa kwarto. Laking gulat mo nang makita mong may dalawa pang lalaki sa loob. Ilriale, bakit nandito rin kayo? Tolfan. Hindi rin namin akalain na ganyan si Are. Pagkarinig mo niyan, imbes na magalit, natuwa ka pa. Hindi na kailangan, mga pare. Hindi ko gusto yan. Gusto ko pang ang sana ay magpakasal na sila ni Effie sa kanila. At ang dahilan kung bakit ganyan ang naiisip mo, ay dahil nang pumasok ka sa hotel. Nakita mo na may nakasakay na malaking halimaw ng sakit na si Phyllis kay Are. Ang taas ng level, 20. Sa puntong ito, hindi na nagkunwari si Are. Sinimulan kanyang pagsalitaan ng masasama. Linfan, ang kinikita mo sa pagde-deliver ng pagkain kada buwan na mga 5 o 6,000 ay hindi pa sapat para ipambili ko ng mga gamit sa makeup. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. 10 beses na akong nakapunta sa kwartong ito. Pagkatapos sabihin ni Esre, inakala niya na magagalit ka ng sobra. Pero hindi ka man lang nagalit. Sa halip palihim kang napangisi. Hay nako, ang cute mo naman. Humanda ka sa susunod na mangyayari. Alright, magpakasaya ka. Pagkaalis mo sa yun ding hotel, nakakita ka ng isang taong walang tigil sa pag-ubo sa gilid ng kalsada. May nakapatong na halimaw ng trangkaso level 1 sa ulo niya. Biglang lumabas ang page ng system. Tinanong ka kung gusto mo bang lumaban. Dahil sa kuryosidad, pinili mo ang Sa isang iglap, napunta ka sa ibang mundo. Sa harap mo ay nakatayo ang isang puting polar bear. Kumikislap sa ibabaw ng ulo nito ang health bar. Tapos napansin mo na may health bar ka rin sa ulo. Sa puntong ito, sumugod sa iyo ang oso. Instinctively kang umiwas. Pero napansin mo na hindi ka makagalaw. Pagkatapos kang tamaan, isang pulang numero na 10 ang lumabas sa ibabaw ng ulo mo. Kaagad-agad, hindi gumagalaw ang halimaw ng sipon sa tapat. Sa sandaling ito, napansin mong kaya mo nang gumalaw. Kaya't likas na sinuntok mo ang ulo nito. Nabawasan ng 12 ang health bar nito. Ito ang tipikal na laban ng turn-based. Paulit-ulit kayong nag-aatake sa isa't isa. Hanggang sa 10 puntos na lang ang natitira sa health bar mo. Naubos ang health bar ng halimaw ng sipon. Bumagsak ng malakas. Tapos na ang laban. Nakakuha ng 10 puntos ng karanasan. Tumataas ang antas sa ikalawa. Binabati kita, host, na unlock ang inventaryo ng item at espasyo ng kagamitan. Binabati kita, host, na unlock ang inventaryo ng item at espasyo ng kagamitan. Binabati kita, host, sa pagtatagumpay laban sa antas 1 na halimaw ng virus, sipon. Nakakuha ng kasanayan. Malakas. Pagkatapos ay nagbago ang eksena. Bumalik ka sa dati mong gilid ng bangketa. Bilibi ang dating dumadaing na parang kung ano ang isang dumadaan. Biglang gumaling. Lumalabas na basta talunin ang virus monster. Maaaring pagalingin ang sakit. Kasabay nito, maaari pa ring makakuha ng mga gantimpala. Kasabay nito, maaari pa ring makakuha ng mga gantimpala. Kung magbubukas ako ng isang klinika upang magamot ang mga tao. Hindi ba ako yayaman? Kaya't ibinaling mo ang iyong pansin sa iba pang mga dumadaan. Ngunit ang hindi mo inaasahan ay, ang mga antas ng sakit sa kanilang katawan ay lahat 50 pataas. Coronary heart disease monster. Ang kaliwang general sa ilalim ng demonyo ng uremia. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi mo kayang dalitin. Hay, lumilitaw na ang mga sakit na ito na hindi maaaring lubusang gamutin ng modernong medisina. Sa kasalukuyan kong lakas, imposible talagang talunin. Ang pangunahing prioridad ngayon, kailangan ko pa ring magmadaling mag-level up. Pagkatapos ay naisip mo ang isang magandang lugar upang mag-level up at mag-farm ng mga monster. Renai Hospital. Kaya't nagpasya kang bumalik muna sa Jinsu Mansion upang magpahinga. Bilang resulta, nakasalubong mo ang magandang babaeng landlord sa pasilyo. Ngunit hindi mo inaasahan na siya ay may cancer sa suso. Napakabata pa para magkaroon ng ganitong sakit. Nakakalungkot naman. Ngunit ano ang kinakatawan ng frontrunner ng hukbong cancer sa suso? Hayaan na nga lang. Ang 10 level na virus monster ay hindi ko rin kayang talunin sa ngayon. Kung may oras ka, magpa-check up ka sa ospital. Pagkasabi ko noon, agad kang pumasok sa silid. Nagulat matapos marinig. Totoo ngang natuklasan na mayroon siyang advanced stage ng breast cancer. Pero paano nalaman ni Linfan yon? Pagkapasok pa lang sa kwarto, nakita mo ang iyong matalik na kaibigan na si Chen Hao. Mayroon siyang ilang uri ng sakit. Ang pinakakapansin-pansin ay ang Usoft monster. Araw-araw itong nagyayabang sa akin. Pero wala rin palang silbi. Kaya para sa kaligayahan ng aking kapatid, buong puso kang nagsimula ng laban sa soft monster. Ang kalaban ay isang malambot at nanghihinang bulit.
Ang paraan ng laban ay pareho ng dati. Round-based pa rin. Walang duda. Nanalo ka sa laban. Sa pagkakataong ito, isang baluktot na tabak ang lumabas mula sa kalaban. Binabati kita, nakakuha ang host ng kagamitan. Baluktot na tabak. Pagkatapos gamitin, madadagdagan ng 15 puntos ang atake. Tapos na ang laban. Bumalik ka sa totoong mundo. Biglang naramdaman ni Chen Hao na gumaan ang kanyang katawan. Parang napuno ng lakas. Pairing fan, pupunta ka ba sa Mengbali Bathhouse mamaya? Ako ang manlilibre sa'yo. Hahaha. Pumunta ka na lang mag-isa. Hindi ako pupunta. Kinabukasan, pumunta ka sa Ren-Ai Hospital ayon sa plano. Biglang may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa iyong likuran. Naghiwalay na tayo. Sinusundan mo pa rin ba ako? Ang dumating ay si Ezra. Lumabas na lang na paggising niya ngayong araw. Napansin niya na maraming maliliit na bukol ang tumubo sa kanyang katawan. Masakit at makati. Kaya pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Hahaha. Talagang nag-umpisa na ang syphilis monster. Hindi ko lang alam kung nahawaan din ang tatlo. Sa sumunod na segundo, may narinig na isang galit na sigaw mula sa malayo. Sigurado akong ikaw iyan, Lay. Sino ang hindi nakakaalam na palagi kang nakikipagrelasyon sa iba? Ano ang sinasabi mo? Kahit sino naman siguro alam na. Sigurado akong si F. iyon. Kilala siya bilang isang napakabuting tao. Tinitignan mo ang lahat ng ito. Ngunit si Bilibili ay ngumingiti lamang nang hindi nagsasalita. Si Bilibili lamang ang nakakaalam na ang pinagmulan ay talagang nasa kay Ai. Dahil ang antas ng kanyang halimaw ng syphilis ay umabot sa 20. Kaya lumapit ka sa kanila. Para subukang aliwin sila. Sa totoo lang, hindi naman nakakatakot ang sakit na ito. Basta't umiinom kayo ng gamot araw-araw. Magpatuloy sa pag-ehersisyo, balansing trabaho at pahinga. Dagdag nutrisyon. Sa paglipas ng panahon, mamamatay na lang. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod ka at umalis ng may pagmamalaki. Iniwan silang 4 na nanginginig sa lugar. Pagkatapos pumunta ka sa tapat ng pintuan ng pediatrics. At sinimulan mo ang iyong paglalakbay sa pag-level up. Nakita ang isang-isa sa level na halimaw na sakim. Gusto bang lumaban ng host? Lumaban. Kaya naman. Nagpuyat ka buong araw sa ospital para mag-level up. Umabot sa 7 ang iyong level. Marami ring gamit ang nadagdag sa equipment bar. Ang bag ay puno ng iba't ibang karne na nahuhulog mula sa pagpatay ng mga halimaw. Maganda ang item slot. Iyon ay ang oras sa loob ay ganap na nakatigil. Walang expiration date. Ngunit may isang disbentaha. Hindi pinapayagang mag-imbak ng mga bagay na buhay. Bukod dito, nakakuha ka rin ng isang ginintuang skill book. Golden Needle Acupuncture. Mayroon itong epekto ng pagpapawi ng sakit at pagpapalakas ng ki. Pagkatapos matutunan, naghanda kang bumalik sa apartment para magpahinga. Nakasalubong mo ulit si Eri sa pasilyo. Agad kanyang inalok na kumain. Kaya dinala mo si Chen Hao. Sumunod kayo kay Eri sa isang barbecue sa isang eskinita. Ngunit pagkarating doon, si Elaine ay nagsimulang magkasakit. Naghihirap at bumagsak sa lupa. Ang sakit. Mukhang matatapos na ako dito. Nang makita mo ang eksenang ito, agad mong naisip ang ginintuang acupuncture na natutunan mo noong araw. Agad mong ipinasok ang pilak na karayom sa 3 acupoints niya. Gumanda agad ang mukha ni A. Bili-bili pansamantalang napagaan ko lang ang iyong sakit. Bili-bili kung may oras ka, magpatingin ka pa rin sa ospital. Bili-bili si J. Bili-bili salamat sa iyo. Pagkatapos kumain, bili-bili dinala ka ni Angeli sa kanyang mansyon sa Tuktok. Bili-bili samahan mo ako sa mga huling buwan na ito. Bili-bili pwede kong ibigay sa iyo ang apartment na ito. Alam mo na pala ang sitwasyon mo noon pa. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kaya gusto ko bago matapos ang buhay ko. Bili-bili ay magkaroon ng isang simpleng at totoong pag-ibig. Kung ganoon, bakit ako ang pinili mo? Dahil maaasahan kang tao. At gwapo pa. At nakakagaan ng sakit ko ang iyong acupuncture. Kaya mas marami akong oras na makakasama ka. Grabe! Libreng bahay. May girlfriend pa. Ano pa ang dapat isipin dito? Bili-bili kaya agad kang pumayag. Kasabay nito, lihim ka ring nagpasya. Nakailangan mong pagalingin ang kanyang sakit. Kinabukasan, maaga kang pumunta sa Ren-Ai Hospital para mag-level up. Bili-bili at nag-green ka buong araw. Umabot sa level 1-0. Bili-bili at nakakuha ka rin ng isang hidden na talent. Bili-bili katatagang bakal. Bili-bili permanenteng binabawasan ang lahat ng damage na natatanggap ng 50. At dinaragdagan ang atake at depensa ng 50. Kasabay nito, immune sa lahat ng abnormal na kondisyon. At bawat segundo, nagre-recover ng dugo na katumbas ng 21,000 ng maximum health. Bili-bili grave. Bili-bili sobrang lakas naman ng talent na ito. Bili-bili sa talent na ito. Parang mayroon kang kapital para humamon ng mas mataas na level.
Kaya sabi kang tumakbo papunta sa apartment. Bili-bili hahamunin mo ang virus na halimaw sa katawan ni Anile. Tuwang-tuwa si Annie nang makita kang dumating. Baby, yung 2 tusok mo sa akin kahapon. Ang gaan ng pakiramdam ko buong araw. Huwag kang magmadali, mamaya may mas magaan pa. Pagkasabi nito, direkta kang pumasok sa laban. Ang vanguard ng hukbo ng breast cancer ay isang batik-batik na tigre. May 2,000 health. Hawak mo ang isang matalim na pumupukol sa tigre. Bumaba ang health points ng 250. Talagang napakalakas ng talentong ito. Pagkatapos ay inatake ka ng tigre. Sa tulong ng talento, 20 health points lang ang nabawas sa'yo. Sa ganitong paraan, naglaban kayo ng ilang libong round. Matagumpay mong napatay ang sunod-sunuran. Kasabay nito, nakakuha ka ng kagamitan. White Tiger Armor. Passive skill ng White Tiger Armor. Sa bawat pagtaas ng level, permanenteng dagdag ng 0 punto sa lahat ng stats ng kasalukuyang level 1. Kaagad, may lumitaw na namang level 20 na halimaw ng sakit sa tabi ni Anile. Level 20 Centurion ng hukbo ng breast cancer. Pagkatapos patayin ng host, mapapahaba ang buhay ni Anile ng 2 taon. Talaga nga, hindi ganoon kadaling gamutin ang cancer. Sa tansya ko, may mahaba pang pila ng mga halimaw na naghihintay sa akin. Ngunit binigyan din ako nito ng pag-asa. Si Anile sa mga oras na ito, ay nakaramdam ng ginhawa sa kanyang katawan. Anong nangyayari? Ito na ba ang lakas na dulot ng pag-ibig? Pagkatapos ay hinawakan ni Izzy ang iyong kamay. At naglakad papunta sa kwarto. Pagkatapos ng ilang diskusyon, tumingin ka kay Anile. Hindi mo maiwasang matigilan. Grabe, mayroon na namang level 100 na halimaw ng infertility. Ano ba ang ginawa ni Anile sa nakaraang buhay niya? Para magdusa ng labis sa buhay na ito. Kinaumagahan, muli kang nagpunta sa Renai Hospital para magpalakas at mag-level up. Ngunit napansin mong mas maraming security guard dito. Bumaba ng 5 ang kita ng ospital. Pagkatapos magpa-check up ng maraming pasyente, gumagaling agad sila. Hinihinala ng direktor na may iligal na nanggagamot dito. Dapat niyo itong bantayan ng mabuti ngayon. Kasabay nito, isang medical cart ang nagmadaling dumating sa harap mo. Sobrang dami ng pagdurugo. Kung hindi ito mapipigilan, maaaring manganib ang buhay niya. Ipatawag agad si Anile para sa operasyon. Sa pagkakita sa tagpong ito, agad kang kumilos. Bili-bili ginamit mo muna ang gintong karayom para pigilan ang pagdurugo ng pasyente. Ang antas ng halimaw ng pagdurugo ay bumaba mula sa dating antas na 20 sa 15. Bili-bili pagkatapos, agad mong sinimulan ang laban. Bili-bili sa bisa ng talento na hindi masira ng brilyante. Bili-bili walang duda. Bili-bili na talo mo ang kalaban. Binabati kita, matagumpay ang laban mo. Gantimpala na kasanayan. Masahe na pang siglo. Sa sandaling ito, natuklasan ng dumating na doktor na ang dugo ay tuluyang tumigil. Huwag tanggalin ang karayom na ito sa panahon ng operasyon. Bili-bili mayroon itong epekto na pigilan ang pagdurugo at sakit. Ipinayo mo. Bili-bili nagtataka ang doktor pagkarinig nito. Ngunit mahalaga ang operasyon. Wala na siyang sinabi. Sa sandaling ito, bili-bili nagpasalamat ang pamilya ng pasyente. Dahil malinaw nilang nakita na matapos mong iturok ang karayom, tumigil ang pagdurugo ng pasyente. Tumingin ng mabuti. Natuklasan na ang dumating ay ang iyong kaklase sa high school na si Tizzy. Ang nasugatan ay ang kanyang amang pulis. Bili-bili na saksak siya ng ilang beses sa pagdakip ng mga kriminal. Buti na lang at napapanahon kang tumulong. Nagkasundo kayo ni Sisi na magsama-sama pagkatapos ng operasyon. Pumayag ka. Pagkatapos ay nagpatuloy ka sa pagpatay ng mga halimaw upang mag-level up. Pagdating ng gabi nang pauwi ka na, bili-bili tumunog ang iyong telepono. Bili-bili tumatawag si Tizzy. Lumabas na ang kanyang ama ay nanatiling walang malay pagkatapos ng operasyon. Sinabi ng mga doktor na kailangan nilang magsagawa ng pangalawang operasyon. Ngunit ang survival rate ay mas mababa sa 0%. Sa sandaling ito ng panganib, agad kanyang naisip. Pagkarinig nito, agad kang pumunta sa silid ng pasyente. Bili-bili tumingin ng mabuti. Bili-bili halimaw na elite level 20. Bili-bili halimaw na kulang sa enerhiya. Agad mong naunawaan. Ang dahilan ng kawalan ng malay ay kakulangan sa enerhiya. Bili-bili sa una ay wala kang gaanong kumpiyansa sa pagkatalo sa isang elite na halimaw sa level 20. Bili-bili ngunit sa karanasan ng umaga. Bili-bili alam mo na maaari mo munang gamitin ang mga gintong karayom upang bawasan ang antas ng halimaw na may sakit. Kaya sinabi mo na maaari mong subukan. Ngunit pinutol ka ng doktor. Nakakatawa talaga. Mas gugustuhin pa ninyong maniwala sa isang taong walang lisensyang magamot kaysa sa aming lehitimong ospital. Sa pagkakataong ito, nagtanong si Tizzy.
Kung masisiguro ng ospital ang 50% na tagumpay, ipapasa ko sa inyo ang pasyente. Nang marinig ito ng doktor, napasimangot siya. Hindi nagsasalita si at ang iba pa. Kung gayon, ikaw na ang susunod. Kuya Fan. Sabi ni Zizi sayo. Tumango ka. Nagsimula ng kumilos si. Matapos gamutin ang pasyente gamit ang mga gintong karayom. Para makasiguro, gumamit ka pa ng 100 taong masahe. Nakita mo ang halimaw ng sakit. Bumaba mula sa level 20 hanggang level 15. Pagkatapos, dali-dali kang nagsimula ng laban. Sa tulong ng mga kagamitan at talento ni. Ang gorilya na may 2,500 na dugo ay napatay mo sa 9 na saksak. Sa laban, nakakuha ka ng 5 hisyu una 20 taon na ang edad. At isang lumang reseta ng sabaw para sa dugo. Pagkatapos ng laban, nagising ang pasyente. Ngunit mahina pa rin siya. Agad mong kinuha ang lumang reseta. At pinahanap ang gamot para sa pasyente. Matapos inumin ang sabaw para sa dugo. Biglang pumula ang mukha ng pasyente. Si Bilibili DC ay nagpasalamat sa iyo. Kasabay nito, lihim na isinulat ng punong doktor ang iyong reseta. Natuklasan na ni ang malaking halaga nito. Ngunit ang hindi alam ni, kahit na makuha niya ang reseta, hindi niya kayang gayahin ang sabaw para sa dugo. Dahil ang isa sa mga sangkap nito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpatay ng halimaw. Matapos lutasin ang problema, dali-dali kang nagsimula muling mag-level up dahil wala nang masyadong oras si Eli. Habang tumataas ang iyong level, bumabagal ang bilis ng pag-level up. Nagpalipas ka ng ilang araw sa ospital at nakarating lang sa level 15. Nalaman mo rin mula sa mga laban na ito na ang halaga ng elite na halimaw ay doble sa normal na halimaw sa parehong level. Ngunit ang halaga ng boss na halimaw para sa iyo ay dagdag pa rin. Sa araw na ito, nakikipaglaban ka sa ospital ng Renai gaya ng dati. Biglang may espesyal na halimaw ng sakit na umagaw ng iyong pansin. Halimaw ng migraine. Halimaw ng sakit na boss level. Pwedeng labanan. Grabe! Sa wakas, makakalaban ko na ang halimaw na boss. Kaya dali-dali mong sinimulan ang laban. Sa sandaling ding iyon, biglang lumitaw ang isang paalala sa iyong harapan. Para makipaglaban sa halimaw ng sakit na boss level, kailangan munang gumamit ng gintong karayom sa mga puntos ng akupunktura. Anong nangyayari? Bakit may mga prerequisite pa? Wala kang nagawa kundi magpanggap na isa kang nagmula sa pamilya ng tradisyonal na medisina, na pwede mong gamitin ang acupuncture para mabawasan ang sakit ng ulo niya. Matapos makuha ang kanyang pahintulot, itinurok mo ang mga pilak na karayom sa 3 punto ng akupunktura ng lalaki. Pagkatapos ay matagumpay kang nakapasok sa laban. Bili-bili halimaw ng migraine. Babili level is a 0. Boss level. Dugo 5,000. Hindi nakapagtataka na boss level. Bibili dapat mong malaman na ang ordinaryong halimaw ng parehong level ay may maximum na 1,000 dugo. Ang halimaw na boss ay direktang 5 beses nito. Bili-bili inunahan ka ng kalaban ng pag-atake. Isang malakas na bog ang narinig. Isang numerong 50 ang lumitaw sa iyong ulo. Talagang malakas. Bili-bili kahit na mayroon kang talento ng indestructible body. Nabawasan pa rin ng 50 puntos ng dugo. Kung ito ay isang ordinaryong halimaw, kahit papaano ay makakapinsala lang ito ng isang digit sa iyo. Ngayon ay ikaw na ang sasalakay. Muli, isang malakas na bog ang narinig. Bili-bili ayos lang ang pinsala. Bili-bili pangunahin, ang halimaw na ito ay isang magic type at hindi isang tank type. Kaya mahina ito sa depensa. Pagkatapos ng 20 ilang round, nagwagi ka sa laban. Nakakuha ka rin ng singsing ng Baizi. Singsing ng Baizi. Pagkatapos i-equip, ang kasanayan ay magdaragdag ng epekto ng pagpapagaling. Ipinapanumbalik ang 10 puntos ng dugo bawat segundo. Bukod pa rito, ang kasanayan sa gintong karayom na acupuncture ay na-upgrade din. Nakakuha ng bagong epekto. Ililigtas ang buhay sa isang araw. Maaaring panatilihin ang huling hininga ng pasyente. Sa pilitang pahabain ang buhay ng isang araw. Maaari lamang gamitin ng 1 beses sa parehong tao. Sa mga sumunod na araw, patuloy ka pa ring walang tigil sa paglipol ng mga halimaw. Bili-bili ngunit pakiramdam mo ay napakabagal pa rin ng iyong pag-level up. Halos kalahating buwan ka nang nagbanat ng buto, ngunit 18 pa lamang ang iyong level. Dapat mong malaman na ang iyong haharapin ay isang boss monster na level 20. Kailangan mong umabot ng level 25 bago ka magkaroon ng sapat na lakas upang hamunin ito. Bili-bili kailan pa kaya yon mangyayari? Sa mismong sandaling iyon, isang espesyal na halimaw ang pumasok sa iyong paningin. Halimaw ng swerte. Espesyal na halimaw na level 50. Maaaring makakuha ng gantimpala kapag pumasok sa laban. Bibili sa sumunod na segundo. Wala kang pag-aalinlangan na pumasok sa laban.
Ang kalaban ay isang maingay at kulay rosas na baboy na mabaho. Mayroon ding isang gintong kaban sa tabi nito. Simula ng laban. Ikaw ang unang sumugod. Sa isang saksak, agad mong ginutay-gutay ang kalaban. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng gintong kalidad na kagamitan. Gintong panlong armor. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng 50,000 karanasan. Tumataas ang level sa 20. Grabe! Bili-bili talagang hindi birong halimaw ng swerte ito. Agad mong sinuri ang gintong panlong armor. Bili-bili gintong panlong armor. Pagkatapos isuot, depensa 1,000. Dugo 2,000. Harang 200. May kasamang kasanayan na Vajra. Nagpapataas ng 50% ng iyong depensa. Bibili habang tinitingnan ang gintong panlong armor sa harapan. Agad kang bumalik sa Jinsu Mansion. Agad kang bumalik sa Jinsu Mansion. Pagka-uwi mo, inuna mo munang akupuntura si Qin Binyu. Binawasan ang lakas ng halimaw. Pagkatapos ay pumasok sa laban. Ang kalaban ay isang mas mabangis na puting tigre. Bili-bili daan-daang mga sundalo ng cancer sa suso. Boss monster na level 20. Dugo 20,000. Ang kalaban ang unang sumalakay. Ang malaking kuko ay bumagsak sayo. Nagdulot ng isa-isa 0 pinsala. Ngunit dahil mayroon kang mataas na epekto ng paggaling at bagong kagamitan, 45 puntos lamang ng dugo ang aktual na nabawas. Susunod na ang iyong pag-atake. Sa isang malakas na tunog, binawasan ng kalaban ng 2,000 yi. Pagkatapos ng 2 oras, sa tulong ng malakas na harang at paggaling ng iyong Golden Dragon Armor, hirap kang nagwagi. Kasunod nito, lumitaw ang isang bagong halimaw ng sakit sa tabi ni Qin Binyu. Pinuno ng hukbo ng cancer sa suso. Level 30 boss na halimaw. Pagkatapos manalo sa laban, maaaring madagdagan ng 3 taon ang buhay. Bili-bili alam ko nang hindi ganoon kadali. Bili-bili pero sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Karamihan sa iyong oras ay ginugol mo kasama siya. Paminsan-minsan ka lang lumalabas para magpalakas ng level. Isang araw, pumunta ka sa ospital gaya ng dati. Nakita mo ang isang espesyal na halimaw sa gitna ng mga tao. Halimaw ng swerte. Espesyal na halimaw ng sakit. Pwedeng labanan. Nag-umpisa ka agad ng laban. Ang halimaw ng swerte sa harapan mo ay isang ginintuang dragon. Bili-bili katulad ng halimaw ng swerte na nakalaban mo dati. Sa isang atake lang, nadurog mo ang kalaban. Bili-bili binabati kita, host, nakuha mo ang kayamanan. Dragon Ball. Permanenteng dodoblehin ang lahat ng iyong kasalukuyang katangian. Dadagdagan ang kakayahan. Pagpapaamo. Ang katapatan ng pinaamong target ay 100%. Bilbili at dodoblehin din ang lahat ng katangian ng alaga. Noong nagpapalakas ka ng level dati, napansin mo na, may mga panel na maaaring paamuin sa tabi ng ilang alagang hayop. Bili-bili pero hindi mo maintindihan noon kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon, mukhang may pag-asa kang paamuin ang mga alagang hayop at lumaban kasama mo. At dahil sa kasanayang pagpapaamo, bili-bili ang katapatan ng mga alagang hayop na pinaamo ay 100%. Bili-bili hahaha. Ang swerte ko naman. Pagkatapos mong tapusin ang mga gawain para sa pagpapalakas ng level ngayong araw, balak mong umuwi. Pero habang nagmamaneho ka, tumawag sa iyo si Zhu Xiaoxiao. Bili-bili si Zhu Xiaoxiao ay kapatid ni Zhu Zeng. Bili-bili at siya rin ang campus crush noong high school. Bili-bili dati, nailigtas mo ang kanyang ama. Bili-bili hanggang ngayon, naaalala ka pa rin niya. Hello, Bili-bili si Kuya Fan ba ito? Bili-bili, anong problema, Xiaoxiao? Ganito kasi. Nagbukas ako ng beauty salon dito. Bili-bili, isang sikat na influencer na may milyon-milyong followers ang nagpa-beauty sa amin dito. Tapos nagkaroon siya ng maraming tigyawat sa mukha. Bili-bili, kaya humihingi siya sa akin ng napakalaking kompensasyon. Kung hindi, ipapahiya niya ako sa buong internet. Pero sigurado ako. Bili-bili, imposible talagang may problema sa produkto ko. Bili-bili, sabi ng kuya ko, magaling ka raw sa panggagamot. Kaya naisip ko, pwede mo ba akong tulungan? Agad kang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Pagdating mo sa lugar, nakita mo agad sa katawan ng influencer ang isang halimaw ng sakit na kitang-kita. Bili-bili, halimaw ng pagpaparitoke. Bili-bili, espesyal na halimaw ng sakit. Level 5. Bili-bili, hindi pwedeng labanan. Bili-bili, halata namang hindi siya nagtipid sa pagpapaganda sa sarili niya. Pero ang image niya sa internet ay natural at walang retouch. Pagkatapos, bili-bili, kung nakakasama ang produkto sa balat. Bili-bili, maglalabas ng warning ang system. Pero lumipas na ang ilang sandali, wala pa ring lumalabas na warning. Ibig sabihin, walang problema sa produkto. Kaya ang problema ay nasa influencer na si Coco. Tiningnan mo siyang mabuti.
Meron pa nga siyang ibang uri ng halimaw ng sakit sa katawan niya. Halimaw ng pagtitibi. Level 1 0 boss. Pwedeng labanan. Halimaw ng almoranas. Level 1 0 boss. Pwedeng labanan. Naintindihan mo agad ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng tigyawat. Dahil sa mga boss level na halimaw ng sakit na ito, na nagdudulot ng pag-ipon ng toxin sa katawan. Nagbabanta pa rin si Coco na ipapahiya kanya sa internet para makakuha ng napakalaking kompensasyon. Nakakahiya naman, di ba? Sa sumunod na segundo, itinuro mo agad na ang kanyang G-car lights ay pinalamanan. Ang ilong niya ay may implant. Napatulala si Coco sa narinig niya dahil kakatapos lang niya magparetok sa Korea. Bili-bili, hindi ito alam kahit ng manager niya. Nakita niyang may alam ka talaga. Wala na siyang nagawa kundi sumuko. Hindi ko na ito palalampasin. Pero kailangan niyong pagalingin ang mga tagihawat sa mukha ko. Ipinaliwanag mo kay Coco. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ka ng mga tagihawat sa iyong mukha ay dahil matagal ka ng constipated. Ngunit anuman ang dahilan, kaya kitang pagalingin. Nang marinig ito, mas nagulat si Coco. Grabe! Ang mga nakatagong karamdaman na ito ay hindi alam kahit ng aking personal assistant. Paano niya nalaman? Pangako ko sa iyo, basta't kaya mong pagalingin ang mga sakit na ito ng tuluyan. Hindi ko lamang ito papalampasin. Maaari ko ring tulungan ang beauty salon na mag-endorso ng libre. Kaya para matulungan si Zouk Xiaoxiao na malutas ang problema. Pumayag ka. Pagkatapos ay kinuha mo ang pilak na karayom at itinurok sa kanyang mukha. At sinamantala ang pagkakataon na simulan ang laban. Kasunod nito, sa loob ng iyong kamalayan, ang halimaw ng constipation na parang leon ay sumugod sa iyo. Narinig mo ang isang malakas na kalabog. Walang magagawa. Sa pagpapala ng Treasure Dragon Ball, ang iyong depensa ay umabot na sa 7,000. Ang mga mabababang antas na boss na halimaw sa harap mo. Imposibleng maging kalaban mo ako. Ang resulta ay walang pag-aalinlangan. Sa isang round pa lang, nagtagumpay ka na. Kasabay nito, sa totoong buhay, si Coco ay nakaramdam ng matinding pagdumi. Agad niyang tinakpan ang kanyang puwit at tumakbo papuntang banyo. Pagkatapos ng 10 minuto, si Coco ay lumabas na masigla. Hindi ko akalain na sa murang edad, napakagaling mo na. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zouk Xiaoxiao at nagsalita. Bili-bili, huwag kang mag-alala. Bili-bili, ang ipinangako ko sa inyo ay tutuparin ko. Matapos malutas ng perpekto ang bagay na ito, bumalik ka sa iyong bahay. Ngunit hindi mo sukat akalain na. Sa pagkakataong ito, si Zouk Xiaoxiao ay nagkaroon na ng kakaibang damdamin para sa iyo. Pagka-uwi mo sa bahay, nagplano ka na magtayo ng katulad ni Chen Hao, ng isang tindahan ng hotpot. Ang dahilan ay simple. Ang malaking dami ng karne na nahuhulog mula sa pagpatay ng halimaw ay nangangailangan ng paraan upang maubos. Pagkatapos, ikaw at si Chen Hao ay nagsosyo at nagtayo ng isang restoran ng hotpot, ang Chuan Weixuan. Siya ang namamahala sa operasyon. Ikaw ang bahala sa pagsuplay ng mga sangkap. Sa ibang oras, pumunta ka sa ospital para maglaban sa mga halimaw at mag-level up. Hanggang sa dumating ang araw na ito. Inimbitahan ka ni Zhu Zeng na dumalo sa isang reunion ng mga kaklase. Pagdating sa lugar, nagsimulang dumikit kay Zhu Zeng ang lahat. Dahil ang kanyang ama na isang direktor ay naging isang sikat na kandidato para sa kalihim ng Political and Legal Affairs Commission. Isa lang ang kusang bumati sa iyo. Bili-bili ang taong ito ay walang iba kundi si Anran, ang pinakamagandang babae sa klase niyo. Siya rin ang isa sa ilang tunay mong kaibigan noong nag-aaral ka pa. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan ka. Dahil sa kanya, may nakita kang isang nakakawalang pag-asang halimaw ng sakit. Sundalo ng amyotrophic lateral sclerosis, YLA. Level 1 0 boss na halimaw. Pwedeng labanan. Bili ang ibig sabihin ng tatlong salitang YLA ay malinaw na malinaw sa iyo. Kapag nagkaroon ka ng sakit na ito, para mo na ring natanggap ng maaga ang iyong death certificate. Hindi ka nag-atubili kahit kaunti. Agad mong sinimulan ang laban. Congratulations sa host sa pagkapanalo sa laban. Nakuha ang kasanayan. Kidney Deficiency Fist. Aktibong kasanayan. Kapag nakikipaglaban sa mga halimaw ng sakit, mababawasan ang atake at depensa ng target ng 20%. Tumagal ng 1-0 round. Nang muli mong tignan si Anran, sigurado nga, lumitaw na naman ang isang bagong halimaw ng sakit. Centurion ng Ngales. Level 20 boss na halimaw. Pwedeng labanan pagkatapos ng acupuncture. Balak mo sanang lihim na mag-ipon ng karanasan. Ngunit ngayon ang laban ay may paunang kondisyon. Wala kang nagawa kundi ang huminto muna. Pagkatapos ay tumingin ka kay Anran. Magalang na nagpaalala. Kapag may oras ka, tandaan mong magpa-check up sa ospital. Ngunit sa sumunod na segundo,
Ang lahat ng naroroon ay hindi mapakali. Nakita sa loob ng pribadong silid. Biglang sumugod ang 3 armadong lalaki na may takip sa mukha at may dalang kutsilyo. Bawal gumalaw ang lahat. Kung sino ang gumalaw, sisipain. Naintindihan? Bili-bili ang mga babaeng estudyante ay sumigaw sa takot. Pero ang mortal mong kaaway na si Sun Wei, gusto pa yatang magpabida bilang bayani sa ganitong pagkakataon. Ang resulta, agad siyang napatay ng lalaking nakamaskara sa isang saksak. Nakabulagta sa lupa at hindi mapigilan ang pagdaloy ng dugo. Sa pagkakataong ito rin, napansin mo na ang 3 kriminal ay mayroong maliit na pulang tao sa kanilang katawan. Bili-bili galamay na halimaw. Bili-bili ikalawang antas na espesyal na halimaw. Bili-bili hindi pwedeng labanan. Bili-bili halimaw na pumapatay. Bili-bili unang antas na espesyal na halimaw. Hindi pwedeng labanan. Bili-bili hindi ko akalain na makakakita ako nito dito. Pagkatapos ay dali-dali silang naglabas ng litrato ni Zhu Zeng at naghanap sa gitna ng mga tao. Yun pala. Sila pala ang mga takas na suspect sa 418 sunod-sunod na kaso ng pagpatay. Noon, bilang hepe ng pulisya, napatay ni Zhu Changshan ang isa sa kanila. Ngayon, naghihiganti sila. Napansin ng isa sa mga kriminal na maganda pa rin si Anran. Hindi niya talaga napigilan ang sarili. At may malisyosong ngiti siyang lumapit sa kanya. Hindi ito pinigilan ng leader nila. Tutal, 1 minuto lang naman. Wala namang epekto. Bili-bili pero sa sumunod na segundo, bigla na lang siyang nanghina at bumagsak. Hindi pa rin alam ng dalawa kung anong nangyari. Bumagsak din sila dahil nanghina ang kanilang mga binti. Tama. Ginagamitan mo ng key punches of weakness ang mga kriminal mula sa malayo, na nagdulot sa kanila ng instant na panghihina. At bumagsak sa lupa. Hindi inaasahan ng mga kaklase mo na mayroon kang ganitong kagalingan. Kaya naman humanga sila sayo. Si Sun Wei na lang ang naiwang dumadaing at dumudugo sa lupa. Bili-bili ang susunod na gagawin ay tumawag sa pulis para mag-report. Sa puntong ito, may nagmungkahi sa grupo na tumawag muna si Zhu Zeng sa kanyang ama na hepe ng pulisya para dalhin nito ang kanyang mga tauhan at hulihin ang 3 takas. Sa ganitong paraan, ang posisyon ng kanyang ama bilang kalihim ng komite sa politika at batas ay halos sigurado na. At lahat ng mga kaklase nila na naroroon ay makikinabang din. Kaya agad silang nagkaisa. Gabi na nang makabalik ka sa Sichuan Flavor Restaurant. Sa mga panahong ito, sobrang ganda ng negosyo ng iyong tindahan. Dahil ang mga sangkap ng iyong tindahan ay may lasa na hindi matitikman sa ibang lugar. Sa sandaling ito, may isang estranghero na biglang lumapit sa iyo. Nagpakilala siya bilang si Zhao Kai, ang bayaw ni Zhu Xiaoxiao. Pero nang tingnan mo siya ng mabuti, napansin mo agad. Nahalata na nasira ang kanyang katawan dahil sa alak at kababaihan. At ang unang sinabi ng lalaki paglapit niya, ay layuan mo raw ang asawa ng kanyang kapatid. Simula nang mamatay ang kanyang kapatid, matagal nang gusto ni Zhao Kai na makuha ang asawa ng kanyang kapatid na si Zhu Xiaoxiao. Mayroon na nga siyang konkretong plano. Pero nitong mga nakaraang araw, masyado kang malapit sa asawa ng kanyang kapatid, kaya hindi niya magawa ang kanyang balak. Hoy! Kung marunong kang umintindi, layuan mo siya. Totoo nga, maraming chismis sa biyuda. Dahil sa narinig mo, sinampal mo siya agad sa mukha. Bakit? Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Direktang natigilan si Zhao Kai na natumba sa sahig dahil sa sampal. Siya na nagmula sa pamilya ng pinakamayamang tao. Sinampal ng isang may-ari ng hotpot restaurant. Akmang tatayo siya para lumaban. Pero ubos na ang kanyang lakas dahil sa paglalasing at pambababae. Kaya nagawa na lamang niyang magbanta bago umalis. Maghintay ka lang. Mayroon akong 100 paraan para pahirapan ka. Kinabukasan, pagkagising mo pa lang ng madaling araw, nakatanggap ka ng emergency call mula kay Chen Hao. Pero may problema. May kumain ng pagkain sa ating restaurant. At nagkaroon ng sintomas ng food poisoning. Agad kang bumalik sa restaurant pagkatapos mong matanggap ang tawag. At nakita mo ang ilang taong nagsusuka. Halimaw ng pagtatay, level 8. Halimaw ng pagsusuka, antas 5. Grabe. Hindi pala sila nagpapanggap. Kung hindi ka sigurado sa kalidad ng iyong karne. Punong-puno na ng tao ang restaurant ngayon. At mayroon pang ang mga reporter. Napagtanto mo rin na panahon na para ipakita ang iyong kakayahan sa paghawak ng public relations crisis. Agad mong sinabi sa lahat na maaari silang kumuha ng kahit anong piraso ng karne sa storage room para ipasuri sa laboratorio. Kung may makitang problema, gagantimpalaan mo ang taong iyon ng 1,000,000 yuan. Ang mga taong nagsusuka at nagtatae ay agad na sumama para magpatingin sa ospital. Kung mapatunayang food poisoning ito, babayaran ng restaurant ang 1,000 beses ng halaga ng medical na bayarin. At agad na magsasara. Nang marinig ito ni Zhao Kai na nagtatago sa mga tao,
Hindi niya maitago ang kanyang ngisi. Alam niyang siguradong may food poisoning ang mga taong ito. Dahil pinakain niya sila ng panis na pagkain sa bahay. Kaya pumayag siya na magpa-check up. Pero pagdating sa ospital, hindi alam ng ilan kung bakit. Bigla nilang naramdaman na hindi na masyadong masakit ang kanilang mga tiyan. Sa halip, labis na sumasakit ang kanilang mga bato. Nang lumabas ang mga resulta ng pagsusuri, gulat na gulat si Zhao Kai. Ayon sa doktor, walang anumang problema sa gastrointestinal system ng ilan. Sa halip, natuklasan na ang mga taong ito ay lumipad ng labis. Mayroon silang malubhang kakulangan sa bato. Ang kakulangan ay hindi maaaring mapunan. Ang malubhang kakulangan sa bato ang sanhi ng pagsusuka at pagtatae. Tumawa ka. Makikipag-away ka sa akin. Tama. Ikaw ang may gawa nito. Pagkatapos ay walang hirap mong binugbog ang ilan gamit ang kumpletong set ng mga suntok sa kakulangan sa bato. Pagkatapos ay mahinang sinabi mo, kakulangan sa bato. Wala naman sigurong kinalaman ang hotpot ko sa tindahan dito, di ba? Nang marinig ito ni Zhao Kai, ang kanyang mukha ay kasing itim ng ilalim ng palayok. Wala na rin siyang nagawa kundi sumuko. Sa ganoong paraan, ang maingat na pagkakabalangkas na pagsasabuatan ng kalaban ay kusang nabuwag. Ngunit sa sumunod na segundo, nakasalubong mo ang isang taong ayaw mong makita. Si Suyao, sadyang pinuntahan ka niya. Alam niyang nagbukas ka ngayon ng hotpot restaurant. Sobrang ganda ng negosyo mo. Kaya hinanap ka niya para magkabalikan. At sinabi, Kuya Fan, hindi ba't gustong-gusto mo akong hawakan noon? Ngayong gabi, pwede kitang dalhin doon. Nandidiri ka rin sa sinabi niya. Nang tumitig kang mabuti, naroon pa rin ang halimaw ng sipilis. At kasabay rin nito ang halimaw ng basa na sipilis at B. Mayroon pa ngang isang berdeng espesyal na halimaw. Halimaw na pumapatay ng tao. Antas 3 espesyal na halimaw. Hindi maaaring labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kulay pula. Ito ay kulay berde. Hindi ka naniniwalang papatay ng tao si Suyao. Ano kaya ang berdeng halimaw na pumapatay ng tao? Nahulaan mo kaagad. Nagpalit ng diaper at namatay. At ito ay marami pang beses. Talagang ang kahanga-hanga si Emperatrice Suyao. Tunay na nakakatakot. Tinatamad ka ring makipagtalo pa sa kanya. Agad na sumigaw sa kalye. Mag-ingat kayo. Nang marinig ito ng mga tao, nagmadali silang lumayo. Nang makita ito ni Suyao, wala siyang nagawa kundi magmura at umalis. Sa oras na ito, sa unang ospital ng Jiangcheng, maraming eksperto, doktor, kasama na ang direktor, ay nag-aalala. Hemophagocytic lymphohistiocytosis. Ito ay isang napakaseryosong sakit sa sistema ng dugo. Kahit ang mga Diyos ay mahihirapang ibalik ang buhay. Ang mahalaga pa, ang taong nakahiga sa kama ay hindi basta-basta. Siya si Shen Tianhao, ang namamahala sa Shen's Group na isang kumpanyang nakalista sa stock market. Bili-bili sa oras na ito, siya ay nahimatay na. Bili-bili at mataas ang lagnat. Miss Shen, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Bumuntong hininga ang direktor. Ang taong ito ay ang nakababatang kapatid ni Shen Tianhao. Siya rin ang matalik na kaibigan ni Qin Binyue, si Shen Yuhan. Nang marinig ni Qin Binyue ang kalagayan ng kapatid ng kanyang matalik na kaibigan, agad niyang naisip ang iyong acupuncture. Gusto niyang tulungan kang tingnan ito. Pagdating sa ospital, nakita mo ang halimaw ng sakit sa katawan ni Shen Tianhao. Hemophagocytic lymphohistiocytosis monster. Level 4 na po elite monster. Pwedeng labanan. Kapag natalo, maaaring pahabain ang buhay ng 3 taon. Nang makita ito, hindi mo maiwasang bumuntong hininga. Buti na lang at hindi boss monster. Kung hindi, baka mahirapan din akong mabuhay. Ngunit sa iyong kasalukuyang level na 25, laban sa level 4 na po elite monster, wala ka pa ring gaanong pag-asa. Ngunit ang pasyente ay maaaring mamatay anumang oras. Pagkatapos ay may naisip kang isang paraan. Kaya't itinurok mo ang silver needle kay Shen Tianhao. Ang level 3 na golden needle acupuncture ay may epekto ng pagpapahaba ng buhay. Maaari nitong panatilihin buhay ang isang tao sa loob ng isang araw. Pagkatapos, si Shen Tianhao na nahimatay ay unti-unting nagising. Pagkatapos ay isinulat mo ang reseta para sa Qi and Blood Soap. Biliblay hiniling mo sa isang tao na kumuha ng gamot sa botika. Pagkatapos inumin, bahagyang bumuti ang kalagayan ng pasyente. Bagamat ang kalagayang ito ay maaari lamang tumagal ng 5 araw. Pero sapat na ang 5 araw para tumaas ang level ko. Kaya dali-dali kang nagpahayag kay Shen Yuhan na. Kaya kong gamutin ang sakit na ito. Pero kailangan kong maghanda sa bahay. Kung sinabi mo iyan dati, siguradong iisipin niyang isa kang manloloko. Ngunit nang makita niya mismo na ang kanyang kapatid, ay himalang nagising dahil sa ginawa mo. Lubusan siyang naniwala sa iyong kakayahan sa panggagamot.
Pauwi. Nakita mo sa sasakyan ang isang balita. Alam na ng publiko na may malubhang sakit si Shen Tianhao at malapit ng mamatay. Kaya bumagsak ang mga shares ng Shen Group. Kung pagkatapos ng 5 araw, biglang kumalat ang balita na tuluyang gumaling si Shen Tianhao. Tiyak na tataas ang presyo ng shares ng Shen Group. Kaya agad mong tinawagan si Chen Hao. Pinakiusapan mo siyang gamitin ang lahat ng pondo ng tindahan para bumili ng shares ng Shen Group. Natuklasan ni Chen Hao na mayroon lamang 200,000 na cash. Medyo kulang. Sa sumunod na segundo, nakatanggap ka ng 1 milyong transfer sa iyong telepono. Galing kay Qin Bingyu. Nahulaan din niyang tataas ang presyo ng shares ng Shen Group. Pero hindi na siya interesado sa paggawa ng pera. Kaya ibinigay niya sa iyo ang 1 milyon para paglaruan mo. Sa sumunod na 4 na araw, nababaliw kang nagpapataas ng antas sa ospital. Sa wakas, umabot na sa antas 28. Bukod dito, di inaasahang nakakuha ka ng sandata na may kalidad na pila. Palakol ng anino. Kapag ginamit, dagdag na 50 puntos ng pagtagos ng pisikal. Kinabukasan ng madaling araw, nakatanggap ka ng apurahang tawag mula sa ospital. Muling nawalan ng malay si Shen Tianhao. At mabilis na bumababa ang lahat ng mga indikasyon. Agad kang nagtungo sa ospital para simulan ang laban. Nauna silang sumalakay sa iyo. Sa isang malakas na boom, 150, talagang isang mataas na antas na elite na halimaw. Nagagawa pang magdulot ng ganitong kalaking pinsala sa sarili. Turno mo na para umatake. Muli, isang malakas na boom. Lumipas ang bawat segundo. Sa tulong ng debuff na nagpapahina mula sa suntok ng mahinang bato, hirap kang nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, naghulog ang halimaw ng isang itlog na kulay pulang dugo. Nakasaad na matagumpay itong mapipisa pagkatapos ng 7 araw. Bili-bili inilagay mo ito sa backpack ng espasyo. Kasabay nito, ang nakaratay sa kama na si Shen Tianhao ay nagising na. Nang makita ang kanyang kapatid na nagising, bili-bili tuwang-tuwa si Shen Yuhan na hinawakan ang iyong kamay. Ngunit sa sumunod na segundo, bili-bili nakita mo sa kanya ang isang espesyal na halimaw ng sakit. Espesyal na halimaw ng sakit. Halimaw na berhen. Level 100 na boss na halimaw. Pwedeng labanan. Ang sakit na ito ay tumutukoy sa abnormalidad sa istruktura ng katawan, na nagiging sanhi ng kawalan ng kakayahang magsagawa ng normal na buhay. Bili-bili sa sinaunang panahon, ang mga taong ito ay itinuturing na masamang babae. Naniniwala ang modernong medisina na ito ay isang pisikal na sakit na napakahirap gamutin. Ngunit ang sakit na ito ay magagamot sa iyong paningin. Ngunit agad mong natuklasan. Mayroong isang linya ng maliliit na berdeng letra sa ibaba ng halimaw ng sakit. Ang halimaw na birhen ay may isang punyal na dating sumugat dito. Mayroon itong espesyal na epekto ng pagpigil. Dapat itong maging isang espesyal na item na partikular na nagtatarget sa boss na ito. Bili-bili ngunit narito ang problema. Bili-bili paano ko makukuha ang item na ito kung hindi ko sisimulan ang laban? Simulan ang laban. Hindi ko naman kayang talunin ang kalaban. Kahit manalo pa ako. Ano pa ang silbi ng pagkuha ng item na ito? Kalimutan na. Pag-uusapan natin sa ibang araw. Sa sandaling ito, ang balita na si Shen Tianhao ay wala ng panganib sa kanyang buhay ay mabilis na kumalat. Nagsimulang tumaas ang mga stock ni Shen. Lumipas ang ilang araw. Ganap na tumigil ang mga stock ni Shen. At ang 1.2 milyong binili mo ay naging 2.4 milyon. Napag-alaman ng ilang taong may magandang koneksyon. Bili-bili ang dahilan kung bakit nakabangon si Shen Tianhao mula sa mga patay sa pagkakataong ito. Ay ang pakikipagkaibigan sa isang himalang doktor. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa mga top-level na lupon ng negosyo. Ano ang pinakamahalaga pagkatapos magkapera ang isang tao? Kalusugan siyempre. Ngunit sa huli ay walang natagpo ang anuman. Bili-bili ito ay napagkasunduan mo at ni Shen Tianhao. Bili-bili haharangin ng pamilya Shen ang lahat ng balita tungkol sa iyo. Ang kahoy na lumalabas sa kagubatan. Tiyak na sisirain ng hangin. Gusto mo pa ring magtago at umunlad sa kasalukuyang yugto. Ngunit upang ipakita sa iyo ang kanyang pasasalamat, binigyan ka pa rin ni Shen Tianhao ng tseke na 1 milyon. At sinabi na gusto niyang makipagtulungan sa iyo ng malalim. Matagal nang gustong pasukin ng Shen Group ang larangan ng malusog na pamumuhay. Balak ng bili-bili na magtayo ng isang parke ng industriya ng tradisyonal na gamot na Chino. Kaya nagtanong si Shen Tianhao kung mayroon kang anumang ideya. Bigla mong naalala ang iyong reseta ng sabaw para sa ki at dugo. Pagkatapos ng simpleng pagpapabuti ng bili-bili, mayroon pa rin itong magandang epekto sa pagpapalakas ng bato at katawan. Talagang isang magandang balita para sa mga lalaking nangangailangan ng ginseng. Ang susi ay maaari rin itong gawin sa malaking produksyon.
Nagdesisyon agad si Shen Tianhao. Ang Shen Group ay maglalabas ng pondo para sa 49% ng mga pagbabahagi. Ikaw ang maglalabas ng reseta para sa 51% ng mga pagbabahagi. Magtatag ng isang parke ng industriya ng tradisyonal na gamot na Chino sa iyong lokalidad. Ikaw ang mamamahala sa Bilibili Park. Kasabay nito, si Shen Yuhan ang makikipag-ugnayan sa iyo. Sa puntong ito, masasabi mong opisyal ka nang nakasama sa mesa ng kapital. Matapos maghatid ng mga parsela sa loob ng maraming taon. Alam mo na sa pamamagitan lamang ng pag-akyat sa mesa ng kapital na ito. Maaari kang maging isang manlalaro. Ganap na baguhin ang kapalaran. Lumipas ang 7 araw. Sa oras na ito, hawak mo ang pulang itlog ng alagang hayop. Tapos na ang incubation period nito. Sa pagdaan ng ginintuang liwanag ng Bilibili, lumitaw ang isang maliit na hayop na kamukha ng isang panda sa harap mo. Alagang hayop na gintong antas ng Bilibili. Giant Panda. Antas 1. Ki at dugo 1,000. Atake 100. Depensa 500. Unang kasanayan. Pagyelo. Mayroong 0% na pagkakataon na ma-freeze ang target kapag umatake. Bilibili Passive Skill. Ang pinsala na natanggap ay nabawasan ng 30%. Ang ki at dugo ng alagang hayop ay ibinabahagi sa ki at dugo ng amo. Bilibili matatapos lamang ang labanan kapag naubos na ang lahat ng ki at dugo. Nang makita ito, natigilan ka agad sa iyong kinatatayuan. Bilibili ito ay direktang nagdaragdag ng isang unit ng labanan. Kapag ito ay nasa yugto ng pag-atake, maaari lamang itong pumili ng sapalaran sa iyo at sa alagang hayop upang umatake. Bilibili ito ay katumbas ng isang tao na nagpapagaan ng iyong pinsala. Bilibili ngunit sa yugto ng pagtatanggol nito. Kailangan nitong sabay-sabay na tiisin ang atake mo at ng iyong alagang hayop. Grabe! Sobrang saya! Bilibili dahil napakahirap dagdagan ang antas sa kalaunan. Ngunit ngayon na mayroon kang alagang hayop na ito, iba na. Kaya ang pangunahing prioridad ngayon, Bilibili ay ang itaas muna ang antas nito. Bilibili dahil ang experience bar ng alaga at ang sa iyo ay magkahiwalay. Bilibili kaya maaari mo lamang ibigay ang karanasan sa panda. Bilibili kaya buti na lang, mas kaunting experience ang kailangan nito para umakyat ng level kaysa sa iyo. Nag-farm ako ng buong 5 araw. Sa wakas, naitaas ang alaga sa level 28. Dali-dali kang umuwi. Sabik na sabik kang labanan ang pinuno ng hukbo ng cancer sa suso ni Qin Bingyu. Simulan ang laban. Bilibili ang boss na halimaw ang unang umatake. Bilibili ngunit sa sumunod na segundo, nagyelo ito sa lugar. Ang iyong gintong panda ang nagpakawala ng kasanayan. Sa susunod na round, ikaw naman ang atake. Tumama ang Shadow Battle Axe sa kalaban. Sa isang malakas na tunog, Bilibili kasabay nito. Bilibili kinagat din ng panda ang kalaban. Bilibili sa isang malakas na tunog. Bilibili pagkatapos, kalaban naman ang umatake. Panda ang napiling target ng kalaban sa pagkakataong ito. Bilibili sa isang malakas na tunog. Bilibili dahil ang panda ay isang uri ng tank. Matibay ito. Lumipas ang daan-daang rounds. Nagwagi ka sa laban. Bilibili pagkatapos mapuksa ang pinuno. Bilibili agad na lumitaw ang bagong halimaw ng sakit. Bilibili pinuno ng hukbo ng cancer sa suso. Level 50 boss na halimaw. Bilibili pwedeng labanan. Pwedeng pahabain ang buhay ng 5 taon pagkatapos manalo sa laban. Ito ay mas mataas na antas kaysa sa boss level. Hindi ko alam kung gaano tataas ang sistema ng lakas ng labanan. Nakakuha ulit ng bagong kasanayan sa paglaban sa pinuno. Mano ng magnanakaw. Bilibili pwedeng gamitin lamang sa mga halimaw ng sakit. Bilibili nang hindi nagsisimula ng laban. May 1% na tsansa na makuha ang mga item sa halimaw. 7 araw na cooldown. Bilibili agad. Naisip mo agad ang level 100 na halimaw na Stone Woman kay Shen Yuhan. Mano ng magnanakaw. Sakto para hindi na kailangang magsimula ng laban. Para makuha ang mga kagamitan na nakuha sa halimaw ng sakit. Kaya pumunta ka agad sa industrial park ng tradisyonal na gamot na Chino. Sa loob ng opisina. Nakaupo si Shen Yuhan sa isang silya. Pagkatapos mo siyang batiin. Bilibili dali-dali mong ginamit sa kanya ang mano ng magnanakaw. Ayos! Bilibili, sa unang subok may nakuha agad. Pagbukas, nakita ang pinatuyong saging. Ano ba tong kalokohan na to? Bakit may saging ang halimaw na babaeng bato? Nasayang ang isang pagkakataon. Bilibili, wala kang magagawa kundi maghintay ng 7 araw para subukan ulit. Pagkatapos ng 7 araw, tumawag sa iyo si Zhu Xiaoxiao. Utal-utal siyang magsalita. Tila may hindi masabi. Ang totoo pala, sumakit ang kanyang almoranas. Sobrang sakit. Pero ayaw niyang magpatingin sa ospital. Pumayag ka. Bilibili, agad kang nagmaneho papunta sa bahay ni Zhu Xiaoxiao. Pagtingin mo,
Naroon na ang isang pamilyar na figura. Halimaw ng Almoranas. Level 15, ordinaryong halimaw. Bili-bili, maaaring labanan pagkatapos ng lokal na pagmamasahe. Bili-bili, ngayon ikaw naman ang nahihirapan. Bili-bili, nakita ni Zug Xiaoxiao na parang nag-aalangan ka. Bibili, kaya yumuko siya at namumulang nagtanong. Mahirap ba itong gamutin? Bibili, gusto mo bang magpa-check up muna? Bili-bili, kayang gamutin. Bili-bili, pero kailangang gamitan ng masahe para mapaganda ang daloy ng dugo. Nang marinig ni Zug Xiaoxiao na hindi kailangang operahan, tuwang-tuwa siya. Masahe. Basta gumaling ako. Kahit paano mo pa gustong imasahe. Kaya hinila kanya papunta sa kanyang silid. Bili-bili pagkatapos ng isang maingay na laban. Nalutas mo ng perpekto ang halimaw ng Almoranas. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Zug Xiaoxiao. Iba na ang tingin niya sa'yo. Bigla siyang parang nagdesisyon. Bili-bili, lumapit siya at hinawakan ang iyong mga kamay. Fan, kapatid. Matagal na kitang gusto. Bili-bili, alam kong may girlfriend ka. Gawin mo akong kabit. Nang marinig mo ito, matatag mong tinanggihan ang alok. Pero hindi mo inaasahan na. Hindi nagwala si Zug Xiaoxiao. Bili-bili, si Je. Bili-bili kung ganoon. Kung gayon, kalimutan na lang natin ang sinabi ko ngayon. Bili-bili, mula ngayon, magkaibigan na lang tayo. Ano sa palagay mo? Pumayag ka. Ngunit sa sumunod na segundo, tumunog ang iyong telepono. Si Qin Binyu ang tumatawag. Pagkarinig mo ng nilalaman ng usapan, lalo kang nagalit ng husto. Bili-bili, nalaman mo mula sa usapan. Bili-bili, na may hindi inaasahang bisita sa bahay ni Qin Binyu. Noong nalaman ni Wang Dalong na may malubhang sakit si Qin Binyu, nagpumilit siyang pumunta para bawiin ang kasunduan. Ngunit pinigilan siya ng mga nakatatanda sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon na nalaman niyang gumaling na ang kanyang breast cancer. Nagmamakaawa na naman siyang pumunta para ituloy ang kasal. Bili-bili, pagkarinig mo nito, agad kang nagmaneho papunta sa Jinxiu Mansion. Bili-bili, gusto mo na agad patayin ang hayop na ito. Pagka-uwi mo, nakita mo agad ang lalaking yon. Ang dami-daming halimaw ng sakit sa kanyang katawan. Bili-bili, isa sa mga halimaw ng sakit ang nakakuha ng iyong pansin. Kun-kun fake body, level 100 espesyal na halimaw ng sakit. Kun-kun fake body, bili-bili, pwedeng labanan. Kun-kun fake body, bili-bili, grave. Kun-kun fake body, bili-bili, matatawag pa ba itong lalaki? Anong tinitingin-tingin mo? Nang makita ni Wang Dalong na nakatingin ka sa kanya. Bili-bili, hindi niya napigilang sumigaw sa'yo. Napagkasunduan na namin ni Qin Binyu ang kasal ilang taon na ang nakalipas. Kaya makatuwiran lang na hanapin ko ang aking asawa. Tungkol naman sa panahong magkasama kayo. Babayaran kita. Habang sinasabi niya ito, iniabot niya sa iyo ang isang bank card. May 5 milyon dito. Kunin mo na lang bilang bayad sa paghihiwalay niyo. Kunin mo na yan at umalis ka na. Nabanggit na sa iyo ni Qin Binyu noon ang tungkol kay Wang Dalong. Umaasa sa kanyang mga nakatatanda sa pamilya upang makipagsabuatan sa mga lokal na opisyal. Walang pakundangang inaapi ang iba. Masasabing mula nang maging adulto si Wang Dalong. Walang naging mapayapang araw sa buong Anping County. Mayroon ding ilang mga residente na hindi na makatiis. Sa araw-araw na pang-aapi, nagpunta sa korte para magreklamo. Ngunit nagkaisa ang mga opisyal at negosyante. Bili-bili, ang mga taong ito ay matagal nang naging sunod-sunuran sa pamilya Wang. Bili-bili, kahit ang abogado ng mga biktima ay tauhan din ng kalaban. Malinaw naman ang resulta. Hindi lamang natalo ang mga biktima sa kaso. Bili, kundi pati na rin ang kanilang buong pamilya ay nakaranas ng matinding paghihiganti mula sa pamilya Wang pagkatapos nito. Mula noon, wala nang nangahas pang sumuway sa angkan ng mga Wang sa Anping County. Dahil sino ba ang gustong mawala ng buhay ang buong pamilya dahil lang doon? Si Qin Binyu, bilang isa sa mga pinakamagandang dalaga sa Anping County, ay hindi gustong palampasin ni Wang Dalong. Kaya, sa tulong ng kanyang mga magulang, pinilit nila ang pamilya Qin. Naipagkasundo siya sa kanya. Ngunit nang malaman niyang may malubhang sakit si Qin Binyu, agad siyang nag-inay na gusto niyang bawiin ang kasunduan. Ngunit noong panahong iyon, abala ang kumpanya ng mga magulang ni Wang sa pagiging isang public company. Kaya ayaw nilang gumawa ng gulo. Ngayon, nang mabalitaan niyang gumaling na si Qin Binyu, sabik na sabik siyang puntahan ito at agawin. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na dito at magdala ng pera. Dahil nakita niyang hindi ka pa rin natitinad. Lalong nagliyab ang galit ni Wang Dalong. Kahit na pwede kanyang patayin agad. At saka ilagay sa bag at itago ang bangkay. Halatang masyadong madali pa yon para sa'yo. Bigla kang nagkaroon ng ideya. May naisip ka.
Habang sinasabi mo yon, agad mong sinimulan ang laban kay Wang Dalong. Kahit na ang kalaban ay level 100, hindi ka natatakot. Dahil alam mo, na ang mga espesyal na sakit na may mataas na level ay madalas na panakot lamang. Katulad ito ng mga nauna mong nakaharap na halimaw ng swerte at halimaw ng kapalaran. Tulad ng inaasahan, madali mong natalo ang kalaban. At lahat ay ayon sa inaasahan mo. Nakita mo ang kulay ng mukha ni Wang Dalong na namumutla. Hawak niya ang kanyang maliit na tiyan sa sobrang sakit. Nakahandusay siya sa lupa. At hindi mapigilang manginig. Ano ba yan? Anong nangyayari? Bakit parang nawala ang basketball ko? Nang makita ito ni Qin Bingyue, tinakpan niya ang kanyang bibig at sinabi, "Fan, anong ginawa mo? Anong nangyayari sa kanya?" Nang marinig mo iyon, agad kang nagkunwaring walang alam. Paano ko malalaman? Hindi ako doktor. Dahil naabot mo na ang iyong layunin. Agad kang tumawag sa 120. Ayaw mong mamatay ng basta-basta ang hayop na yan. Sa ganoong paraan, sa harap ng agresibong paglapit ni Wang Dalong, hindi ka man lang nakapagsalita. Naresolba mo na ang krisis na ito. Pero paano nga ba magiging kasing simple ito ng iniisip mo? Kinabukasan, madaling araw. Si Wang Dalong ay halos patay na nakahiga sa kama ng ospital. Putik, may problema talaga dito. 2 milyong yuan ang ginastos ko sa peking piyesa. Paano naman basta na lang nawala? Agad na tinawagan ni Wang Dalong si Wang Defa. Tay, wala na ang aking tuot. Nang marinig ito ni Wang Defa, wala siyang masabi. Ano ba yung pinagsasabi mo? Tutu, ang mahiwagang kagamitan na ginastusan ko ng 2 milyong yuan ay nawala. Nang makita ni Wang Defa na seryoso si Wang Dalong, mabilis siyang nagmaneho papunta sa unang ospital ng Jiangcheng. Tutal, siya lang ang nag-iisang anak niya. Naghihintay pa siyang magkaapo ito. Matapos alamin ng detalyado ang buong pangyayari, agad na nakaramdam si Wang Defa ng kakaibang aura. Noon, ang negosyanteng si Shen Tianhao ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ngunit sa huli, binuhay siyang muli ng isang misteryosong doktor. Ngayon naman, si Qin Bingyue ay nagkaroon ng breast cancer. Matagumpay din siyang nagamot. At ang kagamitan ng kanyang anak ay misteryoso ring nawala matapos makita ang taong nagngangalang Lin Fan. Ay misteryoso ring nawala. Posible kaya na ang saya sa puso ni Wang Defa ay labis-labis. Dahil kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng cancer sa atay. At malala pa. Ngunit dahil kailangan niyang panatilihin ang normal na operasyon ng kanyang kumpanya na nakalista sa stock market, hindi niya sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang sakit. Alam niyang hindi ito pangmatagalan. Kung magpapatuloy ang kanyang sakit, baka hindi na niya makita ang anino ng kanyang apo. Nang malaman niya na matagumpay na gumaling si Shen Tianhao, muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Ngunit maraming tao at pera na ang ginastos niya nitong mga nakaraang araw. Ngunit wala siyang natanggap na anumang balita tungkol sa mahiwagang doktor. Ngunit sa ngayon, hindi pa pala siya dapat mamatay. Alam mo ba kung nasaan ang taong nagngangalang Lin Fan? Alam ko, alam ko. Nang marinig ito ni Wang Dalong, akala niya ay sabik na sabik ang kanyang ama na ipaghiganti siya. Kaya't agad niyang hinila ang kanyang ama at nagdala ng isang kargamento ng tinapay. Ang ay patungo sa iyong tinitirahang Jinxiu Mansion. Kasabay nito, tumawag sa iyo si Shen Tianhao. Dahil ang inyong dalawa ay nagsanib puwersa sa pagtatayo ng isang parke ng industriya ng tradisyonal na gamot Chino, ay hiniram ng lokal na pamahalaan bilang isa sa nangungunang 10 mahuhusay na kumpanya ng taon. Kaya naman, ang mga parte ng industrial na parke nang ay tumaas ng husto. Kasabay nito, nagdulot din ang ng isang alon ng pagkahumaling sa pagpapalusog gamit ang tradisyonal na gamot Chino sa internet. Kaya, nagpasya si Shen Tianhao na isama si Shen Yuhan upang samantalahin ang pagkakataong ito, na pormal na ipahayag ang kanilang pasasalamat sa pagliligtas ng buhay mo. Nang marinig ito, hindi ka tumanggi. Pagkatapos ng lahat, ang asawa ay matalik na kaibigan pa rin ng kanyang kapatid. Wala namang hindi nararapat dito. Ngunit pagkababa mo ng telepono, may kumatok. Grabe! Per, ikaw ba si Cao Cao? Bakit kapag pinag-uusapan, bigla na lang dumarating? Pagkabukas mo ng pinto, si Wang Dalong nang ay sumugod na galit na galit. Putnang ina, yung nangyari kahapon. Alam kong ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi kita alisin dito hanggat hindi ka lumuluhod at nagpapakumbaba. Hindi ako ang apelidong Wang. Nang marinig ito, hindi ka man lang natinag. Dahil alam mong wala siyang anumang ebidensya. Nasiraan ka na ba ng ulo? Wala akong kapangyarihan. Paano naman biglang mawawala ang iyong banal na sandata? Ngunit pagkatapos niyang sabihin yon, napagtanto mo na may mali. Shit! Hindi ko sinabi sa iyo na nawala ang banal kong sandata. Paano mo nalaman? Nang marinig ito, si Wang Defa sa tabi ay napuno ng kagalakan. Mas lalo nitong pinatunayan
na ang taong nasa harapan niya ay malamang na ang doktor na matagal na niyang hinahanap. Agad-agad, sinamantala ni Wang Dalong ang dami ng kanyang mga tauhan para suntukin ka. Ngunit sa sumunod na segundo, napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Pa, mali po ata ang binubugbog nyo. Ako po si Dalong. Anak niyo po ako. Siya po ang nambubuli sa akin. Habang itinuturo ka, bastos ka para hindi igalang ang banal na manggagamot. Magaan pa nga iyang bugbog na yan. Alam na alam ni Wang Defa sa kanyang puso. Bili-bili ang taong nasa harapan niya ay may himalang magpagaling ng kanser. Bili-bili ang mga mortal na tulad nila ay hindi maaaring maging kalaban niya. Sa oras na gumawa ng hakbang ang banal na manggagamot, natatakot ako na ang kanyang anak ay mamamatay o mapipilayan. Kaya naisip kong bigyan muna ng leksyon si Wang Dalong para sa iyo, para makakuha ng pabor. Ngunit hindi inakala ni Wang Defa na ang kanyang ginawa ay direktang humantong sa pagkalipol ng angkan ng mga Wang. Paano niya nalaman ang aking pagkatao? Balak ko sanang bigyan lang ng leksyon si Wang Dalong. Ngunit ngayon, para maiwasan ang problema sa hinaharap, kailangan kong lipulin ang angkan ng mga Wang. Hay, nakakapanghinayang lang ang dami ng katawan. Aangat na naman ng maraming espasyo sa inventaryo. Sa pag-isip na ito, hindi mo maiwasang maawa. Nang makita ni Wang Defa na hindi ka nagalit, kaya't siya ay napakalma. Dakilang manggagamot. Nakikiusap ako, tulungan niyo ako. Sa pagsasabi nito, ay hinila niya si Wang Dalong sa tabi at lumuhod. Dati, maraming pagkukulang si Dalong sa dakilang manggagamot. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Nakikiusap ako na huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Patawarin niyo na siya. Pagkatapos sabihin yon, hindi na niya inalam ang nararamdaman ni Wang Dalong. Kinaladkad siya ni Bili-Bili at nagsimulang magpakatok ng ulo ng baliw. Bili-Bili, ngunit pagtingin mo sa dalawang taong ito sa harap mo, Bili-Bili, mas lalo kang nagingit-ngit sa galit. Buwisit! Bili-Bili, naglakas loob na ibunyag ako muli sa harap ng maraming tao. Mayroon ka ng paraan para mamatay. Habang iniisip mo kung paano tahimik na mapapatay ang pamilya Wang. Bili-Bili, muling tumunog ang katok sa pinto. Hindi ka taka-taka. Ang dumating ay ang magkapatid na Shen. Nang makita ng dalawa ang tagpong ito, bigla silang natigilan sa kinatatayuan nila. Kuya Fan. Bili-Bili, ano ang nangyayari? Tanong ni Shen Tianhao. Bili-Bili, gusto pa sana niyang magpatuloy sa pagsasalita. Bili-Bili, ngunit sa sandaling iyon, hinila ni Shen Yuhan ang laylayan ng kanyang damit. Bili-Bili, nagpapahiwatig na may sasabihin siya mamaya. Bili-Bili, bilang matalik na kaibigan ni Qin Binyu. Bili-Bili, natural na narinig niya siyang banggitin si Wang Dalong na ito. Napansin mong medyo kakaiba ang atmosfera. Kaya naisip mong paalisin muna ang mag-amang Wang. Ang nangyari ngayon ay maaari kong kalimutan. Ngunit bago pa matapos ang sinasabi, muli kang pinutol ni Wang Defa. Diyos ng panggagamot, nagmamakaawa ako, tulungan niyo po ako. Kamakailan lamang ay nagkaroon ako ng stage 4 na cancer sa atay. Alam ko na pinagaling niyo po si Emir Shen kamakailan. Habang sinasabi ito, itinuro pa niya si Shen Tianhao sa tabi. Si Shen Tianhao naman ay mukhang iritado. Kamakailan lamang ay pumayag siyang panatilihin ang lihim ni Lin Fan. Ngayon ay may nakakaalam na ng kanyang pagkatao. Hindi ba't itinutulak niya ako sa kapahamakan? Nang marinig mo ito, wala kang masabi. Paano nagawang pamunuan ni Wang Defa ang Anping County sa ganyang katalinuhan? Kasabay nito, mas lalo kang nagdesisyon na alisin ang pamilya Wang. Hindi dapat hayaang mabuhay ang pamilya Wang. Kung hindi, base sa talino ni Wang Defa, balang araw ay mapapahamak ka nito. Sa sandaling ito, si Wang Dalong na nakaluhod ay natakot na at hindi makapaniwala. Sa mga araw na nagkakamali siya, kahit anong problema, kayang solusyonan ng kanyang ama. Ngunit ngayon ay pinagsasabihan siya na parang aso. Ano ang ibig sabihin ng stage 4 na cancer sa atay na sinabi niya? Hindi ko pa naririnig na binanggit niya ito noon. Nang marinig ito, naintindihan na ni Shen Tianhao ang buong pangyayari. Ganoon pala. Bagamat isa akong malaking negosyante, ngunit ako ay isa lamang mortal. Sa harap ni Lin Fan, wala akong magawa kundi panatilihin ang lihim. Ngunit ang dalawang ito ay nangahas na pagbantaan ang Diyos ng panggagamot sa harap niya. Para na silang naghahanap ng kamatayan. Tiningnan mo si Wang Defa na nakaluhod sa lupa at wala kang magawa sa kanya. Kaya naisip mong pakalmahin muna siya. Mas mabuting huwag nang palakihin pa ang gulo. CJ, matutulungan kita. Ngunit kailangan muna nating mag-akupunktura. Sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ni Wang Defa, hindi niya pinansin si Wang Dalong na nakaluhod sa lupa. Tumakbo siya papunta sa iyong silid. Pagkatapos ng akupunktura, sinimulan mo ang laban sa mga nangungunang tropa ng hukbong cancer sa atay ni Wang Defa.
Ang resulta ay hindi man lang nakapaglaro ng 2 rounds ang kalaban. At naging karanasan, katatapos lang ng laban. Naramdaman ni Wang Defa na may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Bili-bili ito ba ang maalamat na doktor? 2 minuto pa lang ang nakalipas. Agad-agad lumitaw ang epekto. Talagang nakakatakot. Bili-bili pero ikaw lang ang nakakaalam. Na tinulungan mo lang siyang alisin ang isang alalay. Marami pang halimaw ang naghihintay sa likod. Bili-bili para gamutin ang kanser. Bili-bili hindi ganoon kadali. Ay, tama. Tinulungan lang kitang pansamantalang maibsan ang sakit. Para gumaling sa huli. Kailangan pa ng maraming gamutan. Bili-bili tandaan na ang nangyari ngayon ay hindi dapat sabihin sa iba. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Pagkarinig ni Wang Defa. Agad na tumango. Huwag kang mag-alala, doktor. Kahit mamatay pa ako. Hindi kita ipagkakanulo. Sa sandaling ito, si Wang Defa ay itinuring ka na bilang kanyang nag-iisang pag-asa. Matapos kang lokohin ang mag-amang Wang. Pumunta ka sa harap ni Shen Tianhao. Pasensya na. Naantala lang ako ng kaunti. Pagkarinig ni Shen Yuhan, bili-bili agad na lumapit at nagsalita. Kuya Fan, ang taong iyon ba ay si Wang Dalong ng Anping County? Hala, dati ko nang naririnig kay Qin Bingyu. Sa harap ng mga ganitong klasing basura, hindi mo talaga dapat silang iligtas. Pagkarinig ni Shen Tianhao, bili-bili agad na nag-shutdown ang utak. Grabe, ako lang ba ang hindi nakakaalam? Sino ba talaga ang dalawang iyon? Sabihin niyo naman ng malinaw. Sinabi ni Tang Shen Yuhan ang lahat ng kasamaan na ginawa ng pamilya Wang. Nilabas niya lahat. Bili-bili putek, kaya ba ito gawin ng isang tao? Sa galit, napagtanto rin ni Shen Tianhao na ito ay isang magandang pagkakataon para makaganti sa harap mo. Para sa isang tao tulad ni Shen Tianhao, kahit sa buong China, isa pa rin siyang nangungunang tao sa mundo ng negosyo. Ang pagkontrol sa isang maliit na ahas sa isang bayan. Bili-bili, tiwala pa rin siya sa kanyang sarili. Bili-bili pagkatapos ay nagsalita sa'yo. Bili-bili, Kuya Fan. Bili-bili, kailangan mo ba akong gamitin ang aking koneksyon para tulungan kang alisin siya? Pagkarinig nito, nagsimula kang mag-isip. Iyan ay isang paraan. Dahil maraming tao sa pamilya Wang, ang kakayahan ng isang tao ay limitado. At ang pinakamahalaga sa ngayon, ay alisin si Wang Defa sa lalong madaling panahon, para maiwasan niyang ikalat ang balita. Pagkatapos mag-isip sandali, tumingin ka kay Shen Tianhao at sinabi, okay lang. Pero anong paraan ang pwede mong gawin? Naligal o tahimik silang alisin? Pagkatapos ng lahat sa lipunang ito ngayon, ang pagpatay sa isang tao ay magdudulot pa rin ng ingay. Bili-bili, kung ang kanyang pagkakakilanlan ay nabunyag sa investigasyon ng pulisya. Bili-bili, magiging isang malaking kawalan iyon. At saka, ang gusto ko ay ang buhay ng buong pamilya Wang. Pagkarinig nito, natigilan si Shen Tianhao. Bili-bili, ang tulungan akong patayin ang 2 taong ito ay walang problema. Bili-bili, pero ang buong pamilya Wang ay napakaraming tao. Paano ko sila haharapin? Bili-bili, ngunit pagkatapos ng lahat, ipinagmalaki ko na ang aking sarili. Bili-bili, Kuya Fan, hayaan mo muna akong mag-isip. Habang nagsasalita, nagsimula siyang mag-isip. Hindi nagtagal. Si Shen Tianhao ay nagkaroon ng ideya. Meron na. Bili-bili, kung makumbinsi mo ang mga taong bayan na tumestigo. Bili-bili, dagdagan pa ng paggamit ng aking koneksyon sa loob ng bilog. Bili-bili, ang bagay na ito ay halos tiyak na. Pagkarinig ni Shen Yuhan, nagsimula ring sumang-ayon. Tama. Sa mga karaniwang araw, ang mga taong bayan ay palaging inaapi. Tiyak na kinasusuklaman na nila ang pamilya Wang sa kanilang mga puso. Bili-bili, dati ay dahil sa kanilang kapangyarihan. Bili-bili, palaging nagtatago ng sama ng loob. Bili-bili, ngunit ngayon na ang aking kuya ay handang tumulong sa kanila. Bili-bili, tiyak na handa silang tumestigo. Bili-bili, ngunit sa sandaling ito, sumimangot ka. Ang pamilya Wang ay nakapangyarihan sa Anping County. Bili-bili, tiyak na hindi lamang ito ang may mga ganitong mababang uri ng pamamaraan. Baka hindi tayo masyadong matulungan ng mga taga-baryo. Pero sa ngayon, wala na talagang mas mahusay na paraan. CJ, mag-ingat kayo sa inyong mga kilos. Kung kailangan inyo ang tulong ko, sabihin lang. Pagkarinig sa iyong sagot, mas lalo pang sinabi ni Shen Tianhao. Sa loob ng 1 buwan, sigurado siyang malilipol niya ang buong angkan ng Wang. Pero paano nga ba magiging kasing simple nang iniisip niya ang mga bagay? Angkan ng Wang na naghahari sa Anping. Hindi lang dahil kay Wang Defa. Ang nasa likod niya ay si Wang Mu na sumusuporta. Dalubhasa ang taong ito sa pagkalkula. Pinakamahusay sa pagkontrol ng puso ng mga tao. Sa pang-araw-araw, nagpapakita ng isang mapagmahal na hitsura. Pero alam ng mga taga-baryo, sa tuwing may nangyayari kay Wang Dalong,
Ang mga masama at nakakalason. Lahat ay kagagawa ni Wang Mu. Madalas nakasama si Wang Defa na nagpapanggap na mabait. Ang isa naman ay nagpapanggap na masama. Nagdulot ng kaguluhan sa buong bayan ng Anping. Ang taong ito ay walang awa sa paggawa ng mga bagay. May tapang at diskarte. Ang kahalagahan sa angkan ng Wang ay hindi matatawaran. Tulad niya ng inaasahan mo. 1 linggo pa lamang ang nakalipas. Tumawag na sa iyo si Shen Tianhao. Sa telepono, sinabi ni Shen Tianhao. Noong 3 araw. Dahil sa kanyang koneksyon, nakakuha siya ng maraming ebidensya ng mga iligal na krimen ng pamilya Wang. Hanggat ang mga taga-baryo ay maaaring tumestigo sa korte, maaaring lipulin ang buong angkan ng Wang. At ang mga taga-baryong iyon, nang marinig na may isang malaking tao na handang tumulong sa kanila, agad silang sumang-ayon ng may buong puso. Naisip niya noon na siguradong mananalo na siya sa bagay na ito. Naghanap din siya ng maraming reporter. Pero hanggang ngayon, nang malapit nang magsimula ang pagdinig sa korte, ang mga taga-baryong sumang-ayon na tumestigo, ay biglang nagbago ng isip. Marami ang nagsabi na hindi nila kilala si Shen Tianhao. At hindi rin sila ginulpi ng pamilya Wang. At may isang batang babae na nagsabi, ang pamilya Wang ay nagtayo ng mga paaralan at ospital sa kanilang bayan. Madalas din nilang tinutulungan ang mga mahihirap na pamilya. Sila ay mabubuting tao sa bayan. Kahit sino'y makikita yon. Sa sandaling ito, ang mga mata ng batang babae ay puno ng luha. Halatang nagmukhang kawawa at nagdadalamhati. Malinaw na pinilit siya ng pamilya Wang. Matapos malaman ito, nagnalit ka sa galit. Hindi ko akalain na ang angkan ng mga Wang ay may ganitong makalangit na paraan. Na kaya nilang pakumbabain ang isang batang babae para magsinungaling. Mukhang kailangan kong harapin ang Wang muna ito. Matapos malaman ang kalubhaan ng sitwasyon, agad kang nagmaneho papunta sa harap ng korte ng Anping County. Kasabay nito, dahil hindi ka nakatanggap ng lunas mo nitong mga nakaraang araw, si Wang Defa ay nagsisimula ng lumubha ang sakit. Ang senturyon ng hukbo ng kanser sa atay na nasa level 20 lamang kanina. Ngayon ay malubhang nag-iba at naging isang level 30 na mutated na halimaw ng kanser sa atay. At saka, ang ganitong sakit na matagumpay na nagmutete dahil sa hindi napapanahong paggamot, ay madalas na may kasamang isang uri ng larangan. Sa paglaban sa loob ng larangang ito, ang iyong mga katangian sa lahat ng aspeto ay bababa. Kahit na ang mga mutated na halimaw na may mataas na antas, ay maaaring magdulot sa iyo na mapunta sa isang estado ng pagkalito. Sa ganitong estado, ang iyong atake ay maaaring tumama sa iyong sarili anumang oras. Ibig sabihin, kahit na mayroon kang 1-0 alagang hayop na magbabahagi ng pinsala sa iyo, maaaring hindi mo pa rin matalo ang kalaban. Sa pagkakataong ito, si Shen Tianhao ay napapaligiran na ng mga reporter. Ginoong Shen, hindi ba't ipinahayag mo noon na ang angkan ng mga Wang ay mga pusakal na walang respeto sa batas? Ngunit sa ngayon, ang mga bagay ay tila hindi katulad ng iyong sinasabi. Wala akong pakialam kung masama man o hindi ang angkan ng mga Wang. Basta't makapag-headline ako ngayon. Ang promosyon ay halos sigurado na. Sa harap ng mapang-uyam at mapilit na mga tanong ng mga reporter, si Shen Tianhao ay nawala ng paraan sa isang iglap. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Grabe! Anong nangyayari? Nakita niya na ang mga reporter sa kanyang harapan ay tila nagkasundo. Sa isang iglap lamang, nawala sila sa harap ni Shen Tianhao. Umalis na parang walang nangyari. Tama, ikaw ang kumilos. Kani-kanina lang, tinawagan mo si Wang Defa. Sa tawag, tiniyak mo sa kanya na basta tulungan niya kayong paalisin ang mga reporter, ay agad mo siyang gagamutin muli. Pagkarinig nito ni Wang Defa, masaya siyang pumayag. Kahit alam niyang gusto mong gamitin si Shen Tianhao para puksain ang angkan ng mga Wang, hindi pa rin niya alam kung mabubuhay pa siya kinabukasan. Pasensya na, asawa ko. Wala na talaga akong ibang paraan. Pagkasabi nito, tinawagan ni Wang Defa si Wang Dalong. Kontakin mo si General Yang ng Longhua News Agency. Paalisin mo lahat ng reporter sa harap ng korte. Nang marinig ito ni Wang Dalong, natigilan siya sa kinatatayuan niya. Alam din niya na kung matatalo sila sa paglilitis na ito, baka mapahamak ang kanilang angkan. Pero bakit tutulungan pa ako ng tatay ko na pahirapan ng ibang tao? Mukhang naloko na ni Lin Fan ang tatay ko. Ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, naisip niyang baka may ibang pakay ang tatay niya. Ang lahat ng reporter sa lugar ay nabayaran at kontrolado na namin. Hindi ba't isang salita ko lang at makakabalik sila? At ang mga residente na magpapatotoo, ayos na rin silang lahat ng nanay ko. Imposibleng manalo si Shen Tianhao sa kasong ito. Kung gayon, sundin na lang natin siya sa pagkakataong ito.
Agad namang nag-utos si Wang Dalong kay General Yang ng news agency na paalisin ang mga reporter sa lugar. Pagkatapos, ayon sa usapan, nagmaneho ka papunta sa pribadong klinika ni Wang Defa. Ngunit pagkapasok mo, putek, anong klaseng bagay ito? Sa unang pagkakataon na nakakita ka ng kakaibang halimaw, talagang nagulat ka. Agad na tumunog ang isang prompt tone. Level 30 na kakaibang halimaw. Espesyal na halimaw ng sakit. Nag-evolve mula sa level 20 liver cancer centurion. Kapag pumasok sa laban, sa pilitang papasok sa teritoryo ng kalaban. Kasabay nito, bahagyang bababa ang lahat ng sariling stats. Kapag nakikipaglaban sa mataas na level na kakaibang halimaw, may posibilidad na mapunta sa confused state. Confused state, ang pag-atake mo at ng alaga mo. Pwede itong tumama sa akin anumang oras. Sa pagtingin sa pagpapakilala ng sistema sa harapan, nag-aalinlangan ka. Hindi mo alam ang lakas ng mutated na halimaw. At saka, para kay Wang Defa, bakit ako makikipagsapalaran? Talaga bang sulit? Nang makita ni Wang Defa na hindi ka pa rin nagsasalita, tila nauunawaan na rin niya ang kanyang kahihinatnan. Doktor, wala na ba talaga akong pag-asa? Ang iyong kalagayan ay malubhana. Sa kasalukuyan, hindi rin ako lubos na nakasisiguro. Kung mabigo ang paggagamot na ito, maaari kang mamatay sa isang matinding paghihirap. Kung hindi ka magpapagamot, mayroon ka pang halos 1 linggo. Nang marinig ito, ganap nang tinanggap ni Wang Defa ang kanyang kapalaran. Pagkatapos, bigla siyang nagliwanag na parang himala, at nagsimulang magkwento ng kanyang buhay. Noong siya ay 22 taong gulang, matagumpay siyang nagtapos sa Universidad ng Qingbei, at pumasok sa lipunan sa parehong taon. Akala niya sa kanyang mataas na pinag-aralan, magtatagumpay siya sa buhay. Ngunit binigo siya ng realidad. Bili-bili sa araw na ito. Buong pag-asa siyang nagpunta sa Longhua Technology para sa kanyang panayam. Kilala na ang Longhua Technology sa industriya noong panahong iyon. Napakaraming nagtapos na nag-apply. Pero kahit na ganoon, malaki pa rin ang tiwala ni Wang Defa sa sarili niya. Dahil alam niya na, para sa isang taong galing sa probinsya tulad niya, hindi madalas ang pagkakataong baguhin ang kapalaran. At ito na nga ang isa. Pero hindi inaasahan ni Wang Defa na, sa kalagitnaan pa lang ng interview, natanggap na si Wang Defa. Natigilan siya sa kinatatayuan niya. Talaga po ba, interviewer? Ako? Talaga po bang natanggap ako? Huwag kang mag-alala, iho. Totoo ito. Tandaan mo, bukas ng 8 ng umaga, pumasok ka ng maaga. Pero hindi alam ni Wang Defa na baguhan pa lamang. Ang naghihintay sa kanya ay walang katapusang impyerno. Kinabukasan, dumating si Wang Defa sa kumpanya sa takdang oras upang magtrabaho. Sa gitna ng pagtataka, tumingin siya sa oras. Tama nga, araw ng trabaho. At sinabi rin ng tagapanayam kahapon na ngayon ang unang araw ng trabaho. Ngunit bakit kaya? Pagkasabi niya nito, isang grupo ng mga armadong tagapagpatupad ng batas ang pumaligid sa kanya. Hindi pa nakakita ng ganitong eksena ang isang bagong graduate na estudyante. Agad siyang natakot at hindi mapigilang manginig. Ano ba ang nangyayari? Lumuhod ka. Ilagay ang mga kamay sa ulo. Huwag gumalaw. Nalaman niya kalaunan na ang matataas na opisyal ng kumpanya para sa malaking tubo ay ninakaw ang kanilang batayang code at ibinigay sa mga kakumpetensya. Ngunit pagkatapos malaman ito ng amo, wala siyang magawa. Dahil ang taong ito ay kapatid ng asawa ng amo. Sa mga nakalipas na taon, dahil sa relasyon niya sa amo, madalas abusuhin ng kapatid ng asawa ang mga katrabaho. At sinasamantala ang kanyang posisyon upang mangolekta ng mga kickback mula sa mga nasasakupan. Ang amo ay nagbubulag-bulagan na lamang. Ngunit ngayon, ang pagnanakaw ng batayang code ay lumampas na sa kanyang kapangyarihan. Maaaring mapunta siya sa kulungan. Sa galit, nag-isip din siya ng paraan para sa kapatid ng kanyang asawa. Buti na lang at walang nakakadiskubre sa pagnanakaw ng code sa kumpanya. Siguro magagamit niya ang panayam bukas upang gumawa ng isang plano. Kaya si Wang Defa ang naging malas na napagbintangan. Matapos ang 3 taon sa bilangguan, ganap nang naunawaan ni Wang Defa ang kasamaan ng lipunan. Sapagkat tumulong siya sa amo sa paggawa ng peking account, nahatulan siya ng 1 taon. At ang taong ito ay si Wang Malikilian. Pagkatapos, dahil sa kanilang napakataas na antas ng propesyonal, nagtagumpay sila sa industriya. At matagumpay na nakuha ang Longhua Technology. At pinagbayad din ang dating amo sa kanyang ginawa. Sa mga sumunod na taon, lalong lumaki ang negosyo ng dalawa. Ang kanilang mga pananaw ay nagbago rin ng malaki.
Ang nagpapatay ng dragon ay naging dragon din sa huli. Ay lubusang nagkatotoo sa pagkakataong ito. Isang aksidente. Nakagawa si Wang Defa ng isang napakalaking kasalanan. Buti na lang at nakapaghanda ng maaga si Li Qian. Kaya naiwasan niya ang pagkakulong. Kalaunan upang makabangon muli. Bumalik ang dalawa sa bayan ng Anping, ang bayan ni Wang Defa. Hindi nagtagal. Kaya naging lokal na may kapangyarihang walang sinuman ang makakalaban. Sa mga sandaling ito, si Wang Defa ay umiiyak ng labis. Ito ang nararapat sa akin. Ako'y humihingi ng tawad sa mga tao sa aking bayan. At ikaw ay nakatanaw lamang sa mga ito. Hindi ko inaasahan na si Wang Defa ay may ganitong karanasan. Kawawa naman ang mga mamamayan ng Anping County. Bigla, si Wang Defa ay tila gumawa ng isang malaking desisyon. Dahan-dahan siyang nagsalita sa iyo. Lin Fan, ang pamilya Wang ay itinatag ko. Nararapat lamang na ako rin ang tumapos nito. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng ebidensya ng krimen ng pamilya Wang. Maaari rin kitang tulungan na tumestigo sa korte. Ngunit kailangan kong pangakuan mo ako ng isang bagay. Pagkarinig nito, ikaw ay natigilan. Hindi ko inaasahan na mayroon siyang ganitong kamalayan na magsakripisyo para sa nakararami. Sige, sabihin mo. Hanggat ito ay nasa loob ng legal na limitasyon. Matutulungan kita. Sa mga nagdaang taon, si Dalong ay nakagawa ng maraming pagkakamali. Sa bawat oras, nalilinis ito ng kanyang ina. Kaya't walang gaanong naiwang ebidensya. Kaya, maaaring hindi siya mahatulan ng mahabang panahon. Gusto kong pangakuan mo ako. Kailangan mong bantayan siya. Upang panatilihin ang huling linya ng dugo para sa aking pamilya Wang. Bili, ang aking pamilya Wang ay hindi maaaring mawala. Nagmamakaawa ako sa iyo. Dakilang doktor, pagkarinig nito, ikaw ay walang nagawa. Ngunit para sa kapakanan ng nakararami. Ikaw ay sumang-ayon. Pangako ko sa iyo. Ngunit kung siya mismo ang gumawa ng kamalian, wala na akong magagawa. Pagkatapos, dinala mo si Wang Defa sa korte. Nang makita ni Li Qian na dumating si Wang Defa, ang kagalakan sa kanyang mukha ay kitang-kita. Hindi ko inaasahan na ang matandang ito ay bihira kung magpakita. Bili, kung may problema, kaya niyang tumulong. Ngunit hanggang sa simula ng paglilitis, nalaman niya, hindi pala para iligtas sila si Wang Defa. Bili, hindi ka taka-taka. Bili, sa tulong ng hindi mabilang na matibay na ebidensya at ang pagbaliktad ni Wang Defa, ang buong pamilya Wang ay nahuli. Ang Anping County ay bumalik sa dati nitong kapayapaan. Ikaw, Lin Fan, at si Qin Binyu ay namuhay ng isang matatag na buhay. Sa panahong ito, ikaw ay umakyat sa level 4 na po sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Bili kasabay nito. Nalaman mo rin ang impormasyon tungkol sa sinaunang ruins sa isa sa mga pagpatay ng halimaw. Sinaunang ruins. Bili ayon sa alamat, ito ay isang relic na naiwan ng mga sinaunang Diyos noong sila ay nagsasanay. Ang pagpasok dito upang magsanay ay maaaring mabilis na mapataas ang antas. Kasabay nito, may posibilidad na makakuha ng mas maraming lihim ng mga Diyos. Nakita ito. Medyo nagulat ka. Dati, nagkaroon ka ng swerte na makakuha ng isang lihim ng Diyos. Binanggit sa lihim. Kapag nahaharap sa mga mutated na halimaw na dulot ng paglala, maaaring alisin ang mga negatibong epekto na dulot ng kanilang larangan sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga relics ng 4 na banal na hayop. Maaaring alisin ang mga negatibong epekto na dulot ng kanilang larangan sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga relics ng 4 na banal na hayop. Ano ang 4 na banal na hayop? At paano ko makukuha ang kanilang mga relics? Sigurado akong kaya ko itong talunin. Hayaan na. Siguro ito ang tadhana. Naiisip ito, hindi mo maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Ngunit ang susunod na nangyari ay nagtulak sa iyo na magsimula ng paghahanap para sa mga relics ng banal na hayop. Sa araw na ito, pumunta ka sa ospital tulad ng dati para mag-level up sa pamamagitan ng pagpatay ng halimaw. Pero pagdating mo sa ospital, tumunog ang telepono. Bili ito ay tawag mula sa matalik na kaibigan ni Qin Binyu na si Shen Yuhan. Kuya Fan, nasaan ka ngayon? Bumalik ka na agad. Biglang nahimatay si Qin Binyu. Bili pagkatapos malaman ito. Bili nagmamadali kang bumalik sa Jingxiu Mansion. Anong nangyari? Okay lang siya nang umalis ako kanina. Bili ipinaliwanag sa iyo ni Shen Yuhan. Bili hindi ko rin alam. Bili balak naming magsanay ng pagluluto ngayong araw. Bili maghahanda ng isang malaking pagkain para sa iyo. Bili pero pagkatapos naming maghanda na sindihan ang apoy. Bili bigla siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Bili nang walang pag-atubili. Bili nagmadali kang suriin ang mga halimaw ng sakit sa katawan ni Qin Binyu.
Mutated na cancer sa dibdib, general ng bansa. Bili-bili level 70 boss halimaw. Mutated na halimaw. Pinuno ng halimaw. Pagkatapos ng labanan, maaaring pahabain ang buhay ni Qin Binyu ng 10 taon. Nang makita mo ito, bigla kang nawalan ng kumpiyansa. Tutal, 45 antas pa lamang ako ngayon. Ang pakikipaglaban sa isang 70 antas na boss monster ay halos imposible. At isa pa itong kakaibang halimaw na may sariling larangan. Bigla mong naalala ang lihim na balita ng Diyos. Tama, hindi ba sinabi ng nakapag nakita ang mga labi ng banal na hayop? Maaaring alisin ng ang mga negatibong epekto na dulot ng kakaibang halimaw. Bigla kang nakaramdam muli ng pag-asa. Ngunit pagkatapos, muli kang kinabahan. Ngunit 45 antas pa lamang ako ngayon. Paano ko matatalo ang 70 antas na boss monster? Bahala na. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Hanggat may isang hibla ng pag-asa. Hindi ako susuko. Pagkatapos ay ginamit mo ang gintong karayom sa mga acupuncture point ni Qin Binyu upang pahabain ang kanyang buhay ng isang araw. Sa pagpapala ng mga epekto ng kasanayan. Nagising si Qin Binyu. Pagkatapos, pumunta ka sa botika at nagpakulo ng ilang sabaw ng qi at dugo. Matapos inumin, si Qin Binyu ay gumaling ng malaki. Wow, Kuya Fan. Isa kang tunay na doktor. Ang bilis naman ng gising. Bulalas ni Shen Yuhan. Ngunit ikaw lamang ang nakakaalam na hindi ito pang matagalang solusyon. Pagkatapos ay tinawag mo si Shen Yuhan sa sala. May pupuntahan ako sa mga susunod na araw. Kailangan mong alagaan si Qin Binyu para sa akin. Kung may nangyari sa kanya, kailangan mo akong ipaalam kaagad. Sige, huwag kang mag-alala. Bagaman hindi maintindihan ni Shen Yuhan ang iyong ginagawa, pumayag pa rin siya. Noong papalabas ka na, muli kang nakita ni Shen Yuhan sa iyong gilid ng mata. Ang 100 antas na Stone Woman Monster sa kanyang tabi. Ay nga pala, napakatagal na ng panahon. Tiyak na nag-refresh na ang Hand of God. Pagkatapos, ginamit mo ang kasanayang Hand of God sa Stone Woman Monster. Pagbukas mo, biglang sumabog ang nakasisilaw na gintong ilaw. Binabati kita sa pagkuha ng banal na kasanayan. Ang mga labi ng sinaunang banal na hayop na vermilion bird. Kung makakalikom ng 4 na banal na hayop, maaaring gawing kahanga-hanga ang bulok. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, babaliktarin ng kapangyarihan ang sitwasyon. Bibili pagpapakilala sa kakayahan. Pumapasok bilang isang passive skill sa laban. Epekto. Kapag ang dugo ay 0, maaari agad bumalik sa buhay na puno ng dugo at manumbalik ang lahat ng kondisyon. Isa lamang beses na epektibo sa bawat laban. Sa labas ng laban, nagiging aktibong skill. Para lamang sa mga naghihinalo. Pilit na pahabain ang buhay ng 15 araw. At ibalik ang 30 nitong esensya ng dugo. Mga tala. Iyan si bili-bili maaaring palakasin ang epekto ng pagpapahaba ng buhay sa pamamagitan ng pagkonsumo ng sariling buhay. Bili-bili palakasin ang epekto ng pagpapahaba ng buhay. Grabe! Bili-bili hindi ba't ito ang Pro Max na bersyon ng pagpapahaba ng buhay ng isang araw? Bili-blia at saka. Paano ako nagkaroon kaagad nito? Sa ngayon, wala kang gaanong oras para mag-isip. Agad kang naglakad papunta sa kwarto. Ginamit mo ang skill na muling pagkabuhay kay Qin Binyu. Bili-bili agad na may puwersa na dumaloy sa kanya. Bili-bili agad na may lumitaw na walang katapusang sigla mula sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang sandali, bili-bili naramdaman ni Qin Binyu na para siyang muling nabuhay. Ito, anong nangyayari? Bakit parang gumaan ang pakiramdam ko? Tiningnan mo si Qin Binyu. Hindi ka nagpaliwanag ng labis. Mahal, maaaring kailangan kong umalis sa loob ng ilang panahon. Siguraduhing alagaan mo ang iyong katawan dito sa bahay. Bili-bili hayaan mong samahan ka ni Yuhan sa mga araw na ito. Bili-bili sabihin mo sa kanya kung may nararamdaman kang hindi maganda. Bago pa makapagsalita si Qin Binyu, umalis ka na sa kwarto. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay buhay ngayon. Kung mas magtagal ka, mas magkakaroon siya ng panganib. Pagkatapos, nagmaneho ka papunta sa isang pribadong klinika. Ito ay binuksan ng matalik na kaibigan ni Chen Hao na si Zhang Yang. Kaya nagpasya kang subukan ang iyong swerte dito. Ay naku, isa kang bihirang bisita. Kuya Fan, tagal na nating hindi nagkita, kapatid. Nang makita ka ni Zhang Yang, agad siyang lumapit at masiglang bumati. Pagkatapos, nagpanggap kang nag-aaral. Balak mong manatili dito ng ilang araw. Hindi siya nakaramdam ng anumang mali pagkatapos marinig ito. Kaya pinayagan kitang manatili. Marami pa akong appointment ngayon. Kaya medyo abala ako. Sige lang, abala ka na. Kung may hindi ako maintindihan, magtanong ako pagkatapos mong maging abala. CJ.
Pagkatapos niyang sabihin yon, sinimulan na niya ang kanyang trabaho sa pagtanggap ng pasyente. Habang ikaw ay tahimik na nagmamasid sa mga halimaw ng sakit sa katawan ng bawat isa. Akala mo na ang Diyosa ng swerte ay palaging nasa panig mo. Ngunit matapos ang 5 araw na paghahanap, wala kang nakitang anumang espesyal na halimaw ng sakit. Sa wakas, sa ika-negatibo, 6 na araw, nagpasya kang subukan ng iyong swerte sa ibang lugar. Pagkatapos magpaalam kay Zhang Yang, tumalikod ka para umalis sa klinika. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang umakit ng iyong pansin sa gitna ng maraming tao. Tiningnan mo itong mabuti. Halimaw ng swerte. Espesyal na halimaw ng sakit. Hindi alam ang antas. Mga tala. Makipaglaban sa halimaw ng swerte. May posibilidad na makakuha ng napakalaking premyo. Bili-bili, hindi nakakagulat. Pagkatapos simulan ang laban, madali mong natalo ang halimaw ng swerte. Binabati kita, nakakuha ka ng 3.8 milyong puntos ng karanasan. Tumalo ng antas sa 51. Binabati kita, nakakuha ka ng formation system. 5 elements great formation. Automatikong nagbubukas sa laban. Lahat ng mga unit sa panig mo ay sama-samang tumatanggap ng pinsala. Pinapataas ang bisa ng pagbawi ng lahat ng unit ng 100 ki at dugo. Binabati kita, nakakuha ka ng banal na bagay. Fragment ng lihim na kaharian 2. Fragment ng lihim na kaharian. Mangolekta ng 1-0. Maaari mong buksan ang maalamat na lihim na kaharian, ang sinaunang guho. Ang paggamit ng nag-iisang fragment ay mayroon ding 0.1% na posibilidad na magtagumpay sa pagbubukas nito. Grabe! Ang halimaw ng swerte na ito ay talagang hindi birong-biro. Hay! Talagang sayang. Bumuntong hininga ka. Ang probabilidad na magamit ng mag-isa ang fragment ng lihim na kaharian na ito ay napakababa. Hindi pa alam kung kailan ko makukumpleto ang 1-0. Ngunit hindi na kayang maghintay ni Qin Binyu ng ganoon katagal. Dapat ko bang subukan ng 0.1% na probabilidad? Noong isang araw lang pala. Tumawag ulit sa iyo si Shen Yuhan. Bili-bili sa tawag ay nalaman mo ang muling paglala ng kalagayan ni Qin Binyu. Kung hindi lang sa Suzaku na pilit siyang pinapahabaan ng buhay. Siguro matagal na siyang wala. Nang maisip ito, hindi ka na nag-atubili. Nagpa siyang gamitin ang piraso ng lihim na lugar. Para makakolekta ng 1-0 piraso. Paano naman makakapaghintay si Qin Binyu? Subukan kaya. Baka may isa pang pag-asa. Agad na nagbago ang tanawin sa iyong harapan. Ang piraso ay dahan-dahan ding lumutang. Bili-bili sabay na naglabas ng kakaibang liwanag. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan ka sa iyong kinatatayuan. Isang malakas na kalabog ang narinig. Ang piraso ay naging alabok at naglaho sa iyong harapan. Hindi kaya. Bigo na agad. Nang makita ito, bigla kang nawalan ng pag-asa. Tinitigan mo ang natitirang huling piraso sa iyong kamay. Para kang nakagawa ng malaking desisyon. Mukhang ito na lang ang paraan. Dati, sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw, nagkaroon ka ng isang napakakakaibang gamit. Bandila ng pagpapalakas. Kapag ginamit, maaaring dagdagan ang 1% ng tsansa ng tagumpay sa anumang pangyayari. Bili-bili ang gamit na ito ay nakahihigit sa lahat ng mga panuntunan. Bili-bili isang beses lang magagamit sa isang pangyayari. Noon ay naisip mo pa na ang 1% na tsansa ay hindi sapat. Grabe naman. Hindi ba't isa itong gamit na walang silbi? Matapos itong ilagay sa bag, hindi mo na ito pinansin. Ngunit ngayon ang 1% na tsansa kumpara sa 0% ng piraso. Ang bili-bili ay masasabing isang napakagaling na bagay. Walang pag-aalinlangan. Ginamit mo ang bandila ng pagpapalakas sa piraso. Ngunit sa sumunod na segundo, bili muli kang hindi makapaniwala. Sa sandaling matagumpay na nagamit ang gamit. Ang piraso ay nagsimulang umikot sa isang kakaibang paraan. Kasunod nito, ang iyong isipan ay nagsimula ring malito. Hindi mabilang na mga piraso ng alaala. Agad na bumuhos sa iyong isipan. Grabe! Ang sakit ng ulo ko. Ito. Ano ba itong nangyayari? Sino itong taong nasa larawan? Bakit ko siya naalala? Hindi mo rin alam kung gaano katagal nagpatuloy ang ganitong kalagayan. Muling pagdilat ng mga mata. Nakita mo ang isang kaparangan ng mga bulaklak. Grabe! Ang sakit ng ulo ko. Dito. Paano ako napunta rito? Sinubukan mong alalahanin ang mga nangyari bago ka mapunta rito. Ngunit hindi mo talaga maalala. Habang pinagmamasdan ang mga paru-paro sa iyong harapan, hindi mo mapigilang gustuhin silang hawakan. Ngunit dumiretso lamang sila sa iyong katawan. Sa gitna ng iyong pagtataka, narinig mo ang boses ng isang matanda mula sa iyong likuran. Bili-bili, huwag kang matakot, binata. Narito ka sa maalamat na lihim na lugar. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong makuha dito? Lumingon ka. Hindi ka layuan. Nakatanaw doon ang isang matandang lalaki na may puting buhok.
Matapos ang maikling pag-isip, nagsalita ka sa matanda. Gusto kong mabilis na magkaroon ng malakas na kapangyarihan upang pagalingin ang aking minamahal. Napabuntong hininga ang matanda nang marinig ito. Marami kang tinatagong lihim. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit mo nakikita ang mga halimaw na sakit sa katawan ng iba? Bili-bili, hindi mo ba gustong malaman kung saan nanggaling ang nawawalang bahagi ng iyong alaala? Bilbili, kanino ba talaga yon? Napanganga ka sa tanong ng matanda. Natigilan ka sa kinatatayuan mo. Bili-bili Grabe, hindi ba dahil isa akong taong naglakbay mula sa ibang mundo? At ano ang sinasabi niya tungkol sa mga alaalang iyon? Nararamdaman ko nga kanina na parang may nawala sa akin na mahalaga. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako kilalang kilala? Napabuntong hininga muli ang matanda nang marinig ito. Mukhang wala ka talagang maalala. Sige na nga. Maaari kitang bigyan ng walang kapantay na lakas. Ngunit kailangan kong kumpirmahin kung kaya mo itong kontrolin. Kaya naman, kailangan mong pumasa sa 3 pagsubok na inihanda ko para sa'yo. Kasunod nito, 3 baraha ang nagsimulang lumitaw sa harap mo. Pumili ka ng isa. Sa sinabi ng matanda, nag-aalinlangan ka. Ngunit sa ngayon, wala ka ng ibang mapupuntahan. Kasunod nito, gumalaw ang iyong isip. Pagkatapos, ang baraha sa gitna ay nawala. Ay, napala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa pagsubok, lahat ng iyong kakayahan ay mawawala ng bisa. Good luck. Bili-bili kasabay ng pagkawala ng boses ng matanda. Nagsimulang magbago ang tanawin sa harap ng mga mata. Ito, saan ito? Bili-bili, anong pagsubok ang maaaring mayroon sa maliit na kubong ito? Ngunit bago ka pa makapag-isip, lumapit ang isang lalaki na nakasuot ng maskara ng baboy. Hello, manlalaban. Bili-bili, maligayang pagdating sa aking pagsubok. Nakikita mo naman, ganito lang kalaki ang silid na ito. Walang anumang nakatagong espasyo. Pagkatapos, pumitik ng mga daliri ang lalaking nakamaskara. Bili-bili, kayong dalawa ay na-teleport sa labas ng pinto. Bili-bili, mamaya, ilalagay ko ang magic pill na ito sa loob ng pinto. Hanapin ito sa loob ng 15 minuto upang makapasa. Upang maiwasan ang pandaraya. Babantayan ko ang bawat galaw mo sa buong panahon. Handa ka na ba? Nang marinig ito, bili-bili, may naramdaman kang bahagyang kakaiba. Nakaramdam ng kakaiba. Ngunit hindi mo masabi kung saan ito nagmula. Bili-bili, pagkatapos ng maikling pag-isip. Bili-bili, nagkaroon ka na ng isang matapang na hinala. Bili-bili, hindi kaya ganoon lang kasimple. Bahala na. Mas mabuti pa rin ang maging maingat. Handa na ako. Pagkatapos sabihin ito, Bili-bili, ang lalaking nakamaskara ay nagpakita sa loob ng silid at inilagay ang magic pill. Bili-bili, sige, pumasok ka na. Sa pagtaas ng kamay ng lalaking nakamaskara. Bili-bili, ikaw rin ay na-teleport sa loob ng silid. Simula na ang oras. Bili-bili, sa simula pa lang. Bili-bili, nakatuon ang iyong atensyon sa mga istante sa gilid. Bili-bili, ngunit habang lumilipas ang oras, hindi mo man lang nakita ang anino ng demonyong esensya. Sa sandaling ito, naalala mo ang iyong matapang na hinala kanina. Mukhang ito lamang ang paraan. Bili-bili, pagkatapos ay itinuro mo ang lalaking nakasuot ng maskara at sinabi, Bili-bili, ang demonyong esensya ay nakatago sa iyong katawan. Pagkarinig nito, nagulat muna ang isa. At pagkatapos ay kumalma. Hindi nakakagulat na ikaw ang napiling tao sa alamat. Ang paglutas sa aking pagsubok na ito ay parang paglalaro lamang. Binabati kita sa pagpasa sa aking pagsubok. Habang nagsasalita, tinawag niya ang isang diwata na dahan-dahang lumipad sa iyo. Ito ang diwata ng lihim na salita. Tutulungan ka nito sa susunod na pagsubok. Pagkabigkas ng mga salita, nawala siya sa iyong harapan. Habang nakatingin sa diwata sa iyong tabi. Bili-bili, ikaw ay naguguluhan. Ano ang ibig sabihin ng napiling tao na sinasabi niya kanina? Bakit parang alam ng lahat ang aking pagkatao? At ako lang ang walang alam? Bago ka pa makapag-isip ng marami, sa susunod na segundo ay na-teleport ka pabalik sa lihim na kaharian. Hindi ko inaasahan na malalampasan mo ang unang antas ng pagsubok ng napakabilis. Mukhang mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. Tumingin sa iyo ang matanda. At dahan-dahang nagsalita. Natural lang. Nang walang pag-aalinlangan. Dali-dali kang pumili ng susunod na card. Agad na lumipat ang eksena sa isang walang laman na espasyo. Bili-bili, may isang chessboard na lumulutang sa gitna. At sa tapat ng chessboard ay nakatayo ang isang taong nakasuot ng gintong maskara. Maligayang pagdating sa aking pagsubok. Manlalaban. Ang aking mga patakaran sa laro ay simple. May 50 itim at puting piyesa ng chess bawat isa. Magsisimula ang laro. Kailangan mong ilagay ang lahat ng piyesa ng chess sa mangkok. Ikaw ang magdedesisyon kung paano ito ipapamahagi. Bili-bili, pagkatapos ng pamamahagi. Pansamantala kitang bubulagin. Kasabay nito, yayanigin ko ang mangkok.
para hindi magpantay ang lahat ng piyesa at guluhin ang posisyon ng mangkok. Bili-bili pagkatapos, kailangan mo munang pumili ng isang mangkok. Bili-bili pagkatapos ay pumili ng itim na piyesa mula sa mangkok na ito. Kung matagumpay kang pumili ng itim na piyesa, panalo ka. Pagkarinig nito, napagtanto mo na hindi ito isang simpleng laro ng swerte. Bili-bili pagkatapos ng maikling pag-isip. Bili-bili nagkaroon ka ng isang matapang na ideya. Handa na ako. Simulan na natin. Pagkasabi nito, bili ilalagay mo ang lahat ng puting piyesa at 49 na itim na piyesa sa isang mangkok. Teka, lumabag ka. Kailangan mong ipamahagi ang mga piyesa sa dalawang mangkok. Bago pa man matapos magsalita ang lalaking nakamaskara. Pinutol mo na siya. Bili-bili huwag kang magmadali, hindi pa ako tapos. Bili-bili pagkatapos, kinuha mo ang huling itim na piyesa. Bili-bili at inilagay sa isa pang mangkok. Sige, tapos na ako. May isang magandang bagay sa distribusyong ito. Kapag napili mo ang mangkok na mayroon lamang isang itim na piyesa, direkta kang mananalo. Kahit na hindi mo napili. Bili-bili mayroon ding halos kalahating posibilidad na ang isa pang mangkok ay may itim na piyesa. Nang makita ito, bahagyang nagulat ang lalaking nakamaskara. Hahaha, karapat-dapat kang tawaging napili. Talagang iba sa iba. Nakakatuwa ito. Sa sumunod na segundo, itinaas ng lalaking nakamaskara ang kanyang braso. Bili-bili agad na bumalot ang itim na usok sa iyong harapan, na nagdulot upang mawala ang lahat ng iyong paningin. Bili-bili pagkatapos ay sinimulan ng lalaking nakamaskara na kalugin ang mga mangkok. Hindi nagtagal, tapos na siyang kalugin ang mga mangkok. Bili-bili inilagay ang dalawang mangkok sa iyong harapan. Sige, aling mangkok ang pipiliin mo? Ang nasa kaliwa mo ba o ang nasa kanan mo? Nang marinig ito, nag-alinlangan ka sandali. Piliin na lang natin ang nasa kaliwa. Hahaha. Bagaman mayroon kang ilang lakas, tila hindi masyadong maganda ang iyong swerte. Pagkarinig nito, bahagya kang napangisi. Ngayon, pumili ka ng piyesa mula sa mangkok. Walang pag-aalinlangan. Agad kang dumampot ng 5 piyesa. Mayroon ba akong itim na piyesa sa kamay ko? Bili-bili tanong mo sa lalaking nakamaskara. Ngunit nanahimik siya. Ito. Bili-bili paano? Paano ito nangyari? Bili-bili paano maaaring magkaroon ng taong ganoon kaswerte? Matagal bago may narinig na tunog mula sa kabilang panig. Kaya nakasigurado ka na. Posible na ang 5 piyesa sa iyong kamay ay pawang itim. Pagkatapos, isa-isa mong ibinaba ang mga piyesa. Ang huling piyesa na natira sa iyong kamay ay ang itim na piyesa. Tama ba ang pinili ko? Hahaha. Mukhang mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Maging ang Diyosa ng swerte ay piniling pumanig sa iyo. Binabati kita, matagumpay mong naipasa ang pagsubok. Sa sandaling madikit ang diwata sa kumpol ng liwanag. Isang nakakatakot na aura ang bumulwak mula sa kanya. Magagawa nitong magkaroon ng sukdulang pagkakaisa ang iyong diwata. Tungkol naman sa kung ano ang gamit ng kapangyarihang ito, malalaman mo rin sa hinaharap, bago ka pa man makapagsalita. Direktang itinapon ka pabalik ng taong nakamaskara sa lihim na lugar. Ngunit sa sandaling maibalik ka sa lihim na lugar, natigilan ka sa iyong kinatatayuan. Ano ba to? Anong nangyayari? Ang lihim na lugar na dating parang paraiso, ngayon ay naging isang impyerno. Ang mataas na temperatura sa iyong paligid ay walang tigil na nagpapaalala sa iyo. Wala ka ng gaanong oras. Ano ba tong kalokohang to? Bakit ganito ang nangyari pagbalik ko? Nasaan na rin kaya yung matandang lalaki kanina? Dahil dito, hindi mo maiwasang maguluhan. Kasunod nito, napagtanto mong hindi ka dapat maghintay na lamang. Ngunit simula nang pumasok ka sa lihim na lugar, lahat ng iyong kakayahan ay nawala na. Sa ngayon, wala ka ring ibang paraan para malutas ito. Sa oras na halos mawalan ka na ng pag-asa, lumabas ang diwata ng mga lihim na salita. Panginoon, nararamdaman kong mayroong malaking kawalan sa kasalukuyang senaryo. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay isang ilusyon lamang. At hindi ito magdudulot ng anumang tunay na pinsala sa iyo. Pagkarinig mo nito, mas lalo ka pang naguluhan. Ano ba yan? Napakainit pero ilusyon lang. Paano pa kaya kung totoo? Pagkatapos, tumingin ka sa diwata ng mga lihim na salita at nagsalita. May alam ka pa ba? Paano kung masisira ang ilusyong ito? Ngunit nag-atubili ang diwata ng mga lihim na salita sa pagkakataong ito. Mayroon namang paraan para masira ito. Ngunit kailangan mong ihandog ang bagay na pinakamahalaga sa iyong puso. Pagkarinig mo nito, nagalit ka kaagad. Ang pinakamahalaga sa puso ko ay ang mga likas na kayamanan at armas. Kung iaalay ko ang mga ito, tiyak na malaki ang ibababa ng lakas. Dapat mong malaman. Pumunta ako rito para lumakas at gamutin si Qin Binyu. At hindi malinaw ang pinagmulan ng maliit na duwending ito. Hindi rin dapat paniwalaan lahat ng sinasabi nito. Wala na bang ibang paraan, bili-bili?
Tumingin ka sa maliit na duwende at nagsalita. Nang marinig ito, nag-isip sandali ang lihim na duwende. Hindi naman sa walang paraan, bili-bili. Maaari kong ialay ang aking sarili upang basagin ang ilusyon para sa'yo. Ngunit kung wala ang tulong ko, maaaring hindi mo malampasan ang susunod na pagsubok, bili-bili. Alam ko na nararamdaman kong hindi mo ako lubos na pinaniniwalaan sa ngayon. Para sa'yo, bili-bili. Ang ialay ako ay isang magandang pagpipilian din. Sa harap ng sinabi ng maliit na duwende, tumahimik ka. Tila wala naman talagang masamang intensyon ang isa. Ngunit kung totoo ang sinasabi nito, bili-bili. Kung mawala siya, hindi ko malalampasan ang susunod na pagsubok, bili-bili. Hindi ba't nasayang lang ang pagpunta ko rito, bili-bili? Nang maisip ito, nag-alinlangan ka. Matapos mag-isip sandali, pinili mo pa rin. Naialay ang iyong pinakamalakas na likas na kakayahan, ang Vajra Indestructible. Kasabay ng pagkidlat ng isang kakaibang liwanag. Pakiramdam mo na parang may mahalagang bagay na nawala sa buhay mo, bili-bili. Kaagad na nagsimulang magsalita ang lihim na duwende. Kasabay nito, naglaho ang ilusyon, bili-bili. Grabe! Mayroon talagang taglay itong lihim na duwende, bili-bili. Pagkatapos sabihin yon, nagpakita ang matanda mula sa malayo. Hahaha, karapat-dapat na maging isang napiling tao. Talagang nakakagawa ng tamang pagpili sa harap ng malalaking isyu, bili-bili. Alam kong maraming tanong sa isip mo. Huwag kang magmadali. Kapag nalampasan mo na ang huling hadlang na ito, kusang malulutas ang lahat ng misteryo. Kung gayon, magsimula na tayo kaagad. Nang marinig ito, sinimulan mong madaliin ang matanda. Dahil sa ngayon, ang bawat segundong nasasayang, bili-bili. Mas maraming panganib ang kinakaharap ni Qin Bingyue, bili-bili. Huwag kang magmadali, binata. Ang oras dito ay nakatigil kumpara sa labas. Gaano ka man katagal dito? Gaano ka man katagal dito, bili-bili? Gaano ka man katagal dito? Ang labas ay pareho pa rin noong dumating ka. Nakahina ka ng maluwag nang marinig ito, bili-bili. Ano kaya itong huling pagsubok? Ano kaya talaga? Pagkasabi nito, dahan-dahan kang kinausap ng matanda. Ang huling pagsubok na ito ay maingat kong binuo para sa'yo. At ako ang tagapagbantay. Pagkasabi nito, ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Isang mesa ang biglang lumitaw sa harapan mo. Ang mga panuntunan ng pagsubok ay simple. Tayong dalawa ay may kanya-kanyang sasakyan. Narito ang 8 card ng piyesa. Magbato-bato pick tayo. Ang mananalo ay makakakuha ng unang karapatang pumili. At ang matatalo, sa bawat pagpili ng card ay isa lamang ang mapipili. Hanggang sa mapili ang lahat ng card. At ang mga piyesa na hindi mapipili ay tatanggalin. Tanging ang mga piyesa na napili lamang ang maaaring gamitin upang tapusin ang laban. Kung sino ang unang makarating sa dulo ng buhay ang siyang panalo. Pagkarinig nito, nagsimula kang mag-isip. Para sa pinto ng kotse at windshield, hindi na mahalaga ang mga yon. May tig-2 card para sa gas at manibela. Kaya ang mahalaga ngayon ay, kung sino ang unang makakakuha ng preno. Siya ang magkakaroon ng kalamangan. Preno, pagkatapos ay nanalo ka sa bato-bato pick. Nagsimula kang pumili ng card. Walang pag-aalinlangan. Pinili mo ang preno. Pagkatapos ay pinili ng matanda ang gas. Sa susunod na round, pinili mo rin ang gas. Nakita mo na walang pag-aalinlangan ang matanda at pinili ang pinto ng kotse. Grabe ah. Isa lang itong laro ng karera, hindi ba? Mayroon pa bang mga detalye na nakaligtaan ko? Pagkatapos mag-isip sandali, nagpasya kang sundin muna ang orihinal na plano. Pinili mo ang manibela, ngunit hindi mo inaasahan na pinili ng matanda ang upuan. Nang makita mo ito, nagsimula kang seryosong mag-isip tungkol sa motibo ng iyong kalaban. Ang matandang ito ay matalino. Kung ito ay isang laro lamang ng karera, hindi niya pipiliin ang mga piyesa na walang kinalaman sa bilis. Mayroong tiyak na lihim na nakatago dito. Pagkatapos, isang malakas na ideya ang pumasok sa iyong isipan. Ang huling panuntunan ay malinaw na nagsasaad. Basta't makarating ng ligtas sa dulo. Kahit sino pa ang manalo. Ang mabuhay ay hindi ganoon kasimple. Sunod-sunod na nakukuha ng kalaban ang mga piyesa na walang kinalaman sa bilis. Ang tunay niyang layunin ay walang iba kundi ang gamitin ang huling tira. Para ilagay ang sasakyan sa loob ng linya. At para matapos ko ang laban. Kailangan kong lumiko. Sa oras na lumiko ako, magagamit ng kalaban ang pagkakataong ito para biglang bumilis. At itulak ako palabas ng laban. Kung mangyayari yon, nakakatakot naman yon. Dahil matagal kang hindi pumipili ng card. Hindi napigilan ng matanda na magsalita. Anong problema, binata? Dahil nasa iyo ang nag-iisang preno. Nasa iyo ang pinakamalaking kalamangan. Bakit ka nag-aalinlangan pa?
Sa iyong narinig ay mas lalo mong kinumpirma ang layunin ng kalaban. Sa ngayon ay natitira na lang ang windshield at isa pang manibela. Walang pag-aalinlangan. Diretso mong pinili ang manibela. Ang pinipili mo ay mga piyesa na walang kinalaman sa bilis. At ang pinakamahalagang manibela ay nasa akin. Hindi ko maisip kung paano mo ako matatalo. Nang marinig ito, tuluyang nawala ang pag-aalala ng matanda. Hahaha, binata. Hindi pa natin masasabi. Sa pagtingin sa kumpiyansa ng kalaban. Alam mo na panalo ka na. Pagkatapos pumili, nagsimula kayong dalawa na baguhin ang mga sasakyan. Gaya ng inaasahan mo. Pinili ng matanda ang loob na linya. Sa pagtatapos ng countdown, opisyal na nagsimula ang laban niyong dalawa. Ngayon basta magmaneho ng normal. Huwag ilantad ang iyong layunin. Matatapos mo ang laban ng matiwasay. Hindi nagtagal. Dumating kayong dalawa sa unang kurbada. Nang makita ng matanda na dumating na ang tamang oras, sinimulan niyang diinan ang silinyador. Alam mo na wala siyang manibela at preno. Napagtanto mo na ang pagbilis na ito ang paraan niya para manalo. Gusto kanyang banggain gamit ang bilis sa kurbada. Walang pag-aalinlangan. Agad mong inapakan ang preno para magpabagal at umiwas. Dahil walang preno ang sasakyan ng matanda, hindi siya makapagpabagal. At dahil walang manibela, hindi siya makaliko. Diretsong sumugod palabas ng karerahan. Sumugod sa kailaliman. Bili-bili sa huli, natapos mo ang laban ng walang kapahamakan. Grabe! Bili-bili muntik na yon. Bili-bili muntik na akong mawalan ng buhay. Pagkasabi niya nito, bili-bili lumitaw ang matanda sa harap mo. Magaling ka, binata. Hindi ko akalain na nakita mo na pala ang layunin ko. At nagawa mo pang magpanggap ng ganoon kahusay. Natural lang yon. Maaari mo na bang sabihin sa akin ang lahat tungkol sa akin? Ay, napala. At ang walang kapantay na kapangyarihan. Kailan mo ibibigay sa akin? Pagkarinig nito, ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Bumalik muli ang eksena sa orihinal na hardin ng mga bulaklak. Agad na lumipad patungo sa iyo ang isang sinag ng liwanag. Sa sandaling madikit ka rito. Bili-bili malalaman mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. Bili-bili alam mo na ba ngayon kung sino ka? Hindi mapakali ang iyong puso matapos malaman ang katotohanan. Ako pala ay reinkarnasyon ng landas ng langit. Hindi nakapagtataka na nagtataglay ako ng mga alaala ng mga estranghero. Ngunit mabuti na rin ito. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng kakayahang iligtas si Qin Binyu. Yamang ako ang landas ng langit. Kailan niyo ibabalik sa akin ang kapangyarihang nararapat sa akin? Napabuntong hininga ang matanda nang marinig ito. Mukhang napakarami ng mga alaala. Hindi mo pa ito natutunaw. Agad na itinaas ng matanda ang kanyang kamay. Muling lumitaw sa harap mo ang isang sinag ng liwanag. Sipsipin mo ito. Magkakaroon ka ng walang kapantay na kapangyarihan sa mundong ito. Ngunit ang kapalit ay, makakalimutan mo ang iyong mga alaala sa loob ng 1,000 taon sa mundo ng mga tao. At hindi ka na makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Namutla ka nang marinig ito. Hindi ba't nangangahulugan ito na mawawala sa akin si Qin Binyu magpakailanman? Bili-bili kung gayon, ano pang saysay ng pagpunta ko rito? Ako bilang landas ng langit. Hindi ko ba kayang baguhin ang tadhana? Sigaw mo sa matanda. Kung gusto mo lamang iligtas ang iyong minamahal. Sapat na ang misteryosong duwende sa iyong tabi. Ngunit isipin mo itong mabuti. Kapag nakagawa ka na ng desisyon, wala nang atrasan. Dahan-dahang sabi ng matanda. Noong unang panahon ng kaguluhan, ikaw at ako ay ipinanganak na. Dumaan ng daan-daang libong taon upang makamit ang kaganapan. Sa mahabang panahon pagkatapos nito,